Bumukas ang pinto ng hotel kung saan si Alexander naroon. Antok na antok pa talaga siya at nakita niya ang figura ni Enzo na pumasok. May dalatong tray ng pagkain. Nilapag nito sa mesa ang daladala. Siya naman nakadapa pa rin, parang ayaw niya pang tumayo. Alexandra! Alexandra! Marahan siyang niyugyug ni Enzo. Bangon ka na. Sabi ni na Jantel hindi ka pa raw bumababa. Dinalahan na lang kita ng pagkain. Sabi pa nito. Anong oras na ba? Tanong ni Alexandra. 10:00 na. Anong ginagawa mo dito? Diba umalis ka? Tanong ni Alexandra dito habang nakapikit siya. Umuwi ako kaagad. Baka hanapin ako ng lolo. Tayo ka na dyan. Bumangon siya. Nalaglag ang kanyang kumot na nakasapi sa kanyang dibdib. Nasaan ang robe ko? Tanong niya sa lalaki. Kinuha ni Enzo sa sahig ang hinahanap niya. Ito. Tinulungan pa siyang magsuot ng lalaki ng robe niya. Anong pagkain? Tanong ni Alexandra dito. Wala na siyang pakialam kahit makita nito ang katawan niya. May nangyari na tatakpan niya pa? Kinuha ng toothbrush saka pumunta ng lababo. Sinigang na hipon at saka steamed alimango. Sagot ng lalaki at lumapit sa lamesa, inihain ang dalang pagkain. Bakit 2 plato? Ang dami niya na. Gulat na tanong niya dito. Hindi pa ako kumakain. Dito na lang ako para salo tayo. Sabi ni Enzo. Di na lang si Alexander nagsalita. Naupo na siya sa may lamesa. Dinulutan siya ng pagkain ng lalaki bago nito inasikaso ang sarili. Di na sila nag-uusap habang kumakain. Pinagbabalat naman siya rito ng alimango. Pinapanood lang ni Alexandra ang lalaki. Pagkatapos silang kumain, ito na rin ang nagligpit ng kinainan nila. Nagtimpla to ng kape at saka inibot sa kanya. Salamat. Di niya maiwasang ma-appreciate ang ginagawa ni Enzo para sa kanya. Kumuha siya ng magazine saka nagbasa habang naguhugas ng platong lalaki. Saan mo gustong mamasyal ngayon? Tanong nito sa kanya. Ako? Nagulat siya sa tanong nito. Oo, ikaw. May iba pa ba akong kausap dito? Piloso po. Yung honeymoon natin gusto mo ituloy abroad? Sa Singapore kaya? Ayoko umalis ng bansa. Marami pang trabaho sa office at saka di na natin kailangan ng honeymoon. Na-advance na nga natin yun, hindi ba? Sagot ni Alexandra. Oo nga. Papasok na ba tayo sa Monday? Oo naman. Baka hindi kita pasweldohin kapag di ka nagtrabaho. Sagot niya sa lalaki na ikinatawa nito. Opo, madam. Sagot ni Enzo na naguhugas pa rin. Hello? Tumunog ang telepono mula sa reception area. Si Alexander nang sumagot dahil malapit lang yun sa kanya. Mga lovebirds, anong oras kayo bababa? Boses ni Jantel yun. Sige, anong oras? Nakatulog ako, girl eh. Masakit kasing ulo ko, hindi naman ako iwanan si Enzo. Pagsasinungaling ni Alexandra. 6:00. Ganun ba? Buka ba kayo mamaya at may event sa tabi ng dagat? Punta tayo. Diyos ko, Jenzel, napakaaga pa, no? In-update lang kita para makapagtira ka ng panlakad mo mamaya. Baka pasasaan ka ni Enzo eh. Gaga. Bye. Binabanan niya ang telepono. Sira ulo talaga. Bakit daw? Usisa ni Enzo sa kanya. O sige, tara. Nagayaya lang si Jenzel mamaya sa tabing dagat para manood ng event. Huwag ka nang sumama, baka mamaya tawagin ka pa ng jowa mo. Kala mo pa naman laging aagawan. Bakit? Di mo ba inaagaw? Bulong ng kanyang isipan. Huwag mo na lang isipin si Bianca, magbihis ka na para makapunta na tayo kay ng lolo at saka, please, baka hindi ko rin naman mapigilan ang aking sarili. Tsaka dahan-dahan siyang tinignan ng asawa mula ulo papuntang paa. Bigla si Alexandra kinabahan sa tingin nito na itinapon sa kanya. Tigilan mo ko sa kalibugan mo, Enzo ha, hindi ka na nakakatuwa. Sabay ingos niya sa asawa. Ang pikon nyo naman, misis. Saka siya tinawanan ni Enzo. Mas minabuti na lang ni Alexandra na pumasok sa loob ng banyo. Pagkasara niya ng pinto, pigil ang kanyang tili. Kinikilig siya dahil sa tuwing bibigyan siya ng lalaki na importansya, pakiramdam niya may pag-asa ang kanyang pusong makamit ang puso ng asawa. Pababa na sila ng elevator na makasalubong nila sina Lolo Miguelito at ang kanyang mga magulang. Nagkagulatan pa sila at saka nagkatawanan. Saan po kayo pupunta? Tanong ni Alexandra sa mga biyanan at kay Lolo Miguelito. Napapagod na kasi ako, iha, kaya magpapahinga muna sana ako. Kaya ang bumaba doon para makapag-enjoy, sabi ng matanda. Kami na lang muna ang sasama kay Papa, mga anak, sabi naman ng ina ni Enzo. Nag-enjoy pa kasi si Martin saka si Claudia, alam niyo naman, para mga lovebirds ngayon ang dalawang yun. Naroon din sila Malena at Jenzel kasama si Paulo, sabi naman ni Florence, ang tatay ni Enzo.
O siya, mag-enjoy na lamang kayo at tanghali na. Siesta ko kasi ngayon eh. Wika ng lolo ni Enzo. Enjoy kayo. Opo lolo, thank you po. Kinawayan pa nila to ni Enzo. Inalalayan siya ni Enzo pagpasok niya sa elevator. Saka nito pinindot ang ground floor. Nakamasid lang si Alexandra sa paligid. Di na siya nagsasalita dahil baka kung saan na naman mapunta ang usapan nila. Binati sila ng mga staff pagbaba nila sa ground floor nang makalabas sila ng elevator. Lahat maluwa ang ngiti sa kanila. Natanaw agad nila sina Jansen at Malena na nasa pool, samantalang si Paolo nakaupo lang na parang binabantay ng dalawa. Baka matunaw ang tinititigan mo, par. Bati ng asawa niya kay Paolo. Alin ba dyan ang tinutumbok ng mata mo? Loko? Sinuntok nito si Enzo sa braso. Bakit ngayon lang kayo? Mukhang pinagod mo si Alexandra. Biro nito sa kanya sabay kindat. Naagaw ang atensyon ng isang babaeng halos kasing tangkad niya ang mata ng dalawa. Naka one piece to, talagang napakaganda ng hubog ng katawan. Umahon na sina Malena at Jensel sa mga naka-t-shirt naman. Tinignan nila na masama ang dalawa. Hoy mga manyakis, anong tinitingnan nyo dyan ha? Puna ni Jensel. Di na kayo nahiya sa amin? Ayaw mo na sila, Jensel, sabi ni Alexandra sa kaibigan niya. Ginagalit ako ng mga to eh. Alika na nga. Andito ka na kaya makakapagpalit na ako ng swimsuit. Yaya sa kanya ni Jensel. Sanay si Alexandra sa mga swimsuit dahil mahilig silang mag-beach ni Jensel. Ikaw, Malena? Naku, ayoko. Baka hanginin ako, Alexandra. Tanggi nito. Ihintayin ko na lang kayo dito. Bakit pa ba tayo magtatago? Dito na lang tayo magubad, oh. At walang babala, hinubad na Jensel ang suot niyang t-shirt. 5'2" lang kaibigan pero ang katawan nito ay talagang lilingunin ng karamihan. Natulala si Paolo sa nakita. Yung babae nga na lang tingnan mo, no? Huwag mong sabihin maghuhubad ka rin? Tanong ni Enzo sa kanya. Oo naman. Saka ni Alexandra hinubad ang suot na dress. Siya naman yung tipong matangkad at makinis. Ito lang ang lamang niya sa kaibigan pero sa ganda ng katawan, nangunguna ito. Wow! Pag nagkapera ko, magpapalagi din ako niyan. Biro ni Malena. Mas malaki at mas mabilog pa. Inihagis ni Alexandra kay Enzo ang kanyang damit. Kailangan ko lang bakuran ng pagmamayari ko. Narinig niyang sabi ni Enzo. Sasama na ako, baka may pumitas na mga papayang bunga ng aking puno? Sagot naman ni Paolo. Ay, paano naman ako? Malungkot na sabi ni Malena. Halika na. Binuhat to ni Enzo at saka tinapon sa pool. Sira ulo. Sigaw nito sa kanyang asawa. Makakaganti rin ako sa'yo. Tawang-tawa naman sila kay Malena. Bigla, may nahigip ang kanyang mga mata na naglalakad sa tabing dagat. Si Bianca ba yun? Anong ginagawa niya dito? Anong tinatanong mo? Tanong na Jensel sa kanya. Wala naman. Huwag mo na akong paglolokohin. May nakita ka. Sino yun? Parang kahawig lang naman, pero parang di naman siya. Si Bianca ba? Actually, kanina ko pa napapansin, pero hindi ko na lang sinasabi kasi nakakasira lang ng mood. Kaya nga baka namamalikmata lang talaga ako. Sagot ni Alexandra sa kaibigan. Hi mga miss, may mga kasama ba kayo? May nag-approach sa kanilang mga lalaki. We saw you, parang ang saya ninyong nag-uusap. May mga kasama kami. Nandun no? Tinuro na Jensel sina Paolo at Enzo na hinahabol ni Malena. Ako nga pala si Richmond. Pakilala nito sa kanila. And this is my friend, Earl. What's your name, girls? I am Jensel and this is my friend, Alexandra. Pakilala na Jensel sa mga ito. Hi! Kaway niya sabay pakita ng kamay. Oops, may ring na kasi ako dito eh. Oh, you're already married? But you look so young. Nakangiting wika ni Richmond. How about you? Tanong ni Earl kay Jensel. Any boyfriend? None. I don't have a husband too. Inunahan na nito ang pagtatanong. You're cute. Nakangiti si Earl kay Jensel. Ang ganda ng ngipin nito. Okay lang ba sa asawa mo na nakikipag-usap ka sa ibang... No. Sagot ni Enzo, malapit na pala sa kanila. Oh, sige Alexandra, Jensel, see you around. Tumayo na ang mga tot nagpaalam. Bye boys, kaway ni Jensel sa mga lalaki. Ano yan? Tanong ni Paolo kay Ami na nakakunot ang noo. Nothing, sagot ng babae. Iba talagang beauty namin na Alexandra, lapitin ng boys. May asawa ka na Alexandra? Bulong ni Enzo sa kanya. Ha? Ikaw nga may Bianca tapos ako hindi pwede makipag-flirt? Okay ka lang ba? Sino dapat? Ikaw, may side chick, ako wala, ganon?
Di naman sa ganun pero bagong kasal tayo. Bakit? Saan ka ba galing kanina? Saglit tong nag-isip bago nagsalita. Basta ayoko makikipag-usap ka kung kani-kaninong lalaki. At sino ka naman para pigilan mo ako? Asawa mo. Kung gusto mo ng ganyang agreement, mauna kang sabihin ng sarili mo. Nakakaya naman sa'yo ha? Saka siya lumusong sa pool. Inaya si Gentle na nakipagtalo pa kay Paolo. Malena, jump in. Sumunod naman ang dalaga sa kanya. Kala mo kung sinong Enzo na to? Pakunwari pa na about marriage ang concern, siya naman tong maharot. Bulong ni Alexandra sa sarili. Hoy, ano yung binubulong-bulong mo dyan? Baka mamaya pinapanalangin mong malunod kami. Tinitingnan pala siya ni Jancel. Naiinis kasi ako kay Enzo Pinagbabawalan ako makipag-usap sa ibang lalaki. Tapos siya naman may Bianca. Diba? Nakakairita. Sagot niya sabay ingos sa lalaki. Kala mo kung sinong malinis. Nakakainis? Hoy, bruha ka. Nakakahiya ha. Baka isipin ng ibang tanda-tanda mo na nagtatantrums ka pa. Tinapik siya na Gentle sa balikat. Baka naman kasi nagsiselos. Uy, may something na sila ni Happy. Pambabos ka pa ng kaibigan. Something? Baka nagsasamtingan ka mo. Nabigla ang babae. You mean? Oo, kung ano man niyang iniisip mo, yun na yun. Paano kung mabuntis ka? Yung 3 years agreement niyo, paano na? Bahala na. Ready naman ako Kung di man niya ako panagutan sa future, okay lang. Baka talagang di para kami kapag nangyari yon. Baka naman hiwalay na sila ni Bianca. Hiwalay. Gentle, matapos niya akong kabayuhin kanina, pumunta siya kay Bianca. Bastos ng bunganga mo, friend. Saka to nagpalingalinga. Baka may makarinig sa'yo, no? Ewan ko, Gentle. Naguguluhan na rin ako sa kanya. Akala ko nga kayo na kasi ang sweet nyo naman. Lagi siya nakasunod sa'yo. Pag inaatake lang ng libog, friend, kahit sana lang. Wow, wild. Malandi ka rin Kinarot niya ito sa singit. Aray ko naman, baka magkapeklat ako dyan ha. Kayo ba ni Paolo, kamusta? Ayun, humiling lang ng pangangabayo sa akin kabi. Pinagbigyan ko na. Tumatawang sabi ni Jancel. Kaka, bunganga mo rin talaga. Okay lang yan, tayo lang naman dalawa Tsaka, yan din ang termo sa akin kanina. So, pag nabuntis tayo, pareho tayong single mother, ganon? Ayaw mo nun, #BFF goals. Baliw ka talaga. Naiiling ni Alexandra ang sagot sa kaibigan. Parang si Bianca talaga. Napatingin sa Alexandra kay Enzo. Kausap nito ulit si Paolo ngunit hindi ang mga to umaalis ng pool. Maraming babae nang lumapit sa mga to pero deadma lang. Hindi niya na to tiningnan. Nakita niya ulit yung babae na naka-beach cap at nakasuot ng summer dress. May kasamang lalaki na sa tingin niya parang tatay na nito. Hi mga pogi! May mga grupo ng babaeng lumapit kay Enzo at kay Paolo. Would you mind if we sit here? Nagpapakit pang wika nito. Tinaas ni Enzo ang kamay. May lock ng puso ko, girls. Okay lang yun. Di naman ako selosa. Nasaan ba siya? You know, yung naka-red top? Tinuro ni Enzo si Alexandra. Oh, the pretty girl. Maganda naman pala talaga. How about you? And that's my girl. Tinuro ni Paolo sa Gentle. Married na kayo? Nope. So we can sit here. Nagdingding ang mata ng babae. Sure. Uupo sana ang mga to na magsalita si Paolo na parang yun ang pinag-uusapan nila. Yun na nga mga pare. Bale, lumapit yung babae sa akin tapos nagselo sa Gentle. Grabe yung binigay na sipa. Black belter kasi sa taekwondo kaya yung reflexes niya ang bilis. Natigilan ng mga babae sa kwento ni Paolo. Sinakay naman ni Enzo to kaya nga magtropa sila ni Alexandra, di ba? Pareho sila ng hobby kaya hindi ko ginagalit yung asawa ko Malaking tao pa naman. Sabi niya dito sabay kindat. Parang mas maganda sa dagat mga be. Wika ng isa. Sige boys enjoy the day na lang. Nag-alisa na mga to. Nagtawanan sila ni Paolo pagkalayo ng mga to. Loho ka talaga, Paolo. Mabuti na lang na sense kung gusto mong ipahiwatig. Pailing-iling ni Enzo na sabi sa lalaki. Dapat lang. Baka makita pa tayo ni na Gentle na may katabing mga girls, no? Bakit ka pala umiyak kagabi? Tanong niya. Sumandal si Paolo sa bench at nahiga. Iniuna ng ulo sa mga braso. I'm leaving. Ha? Pero bakit? Natuloy ang merging ng company namin at na Yvonne. You mean, yeah, I need to. Paano kayo ni Gentle? Babalikan ko siya? Paano nga? May ibang mahal si Yvonne kahit maghiwalay din kami after. Paano kung ang merging kailangan magsama kayo at magpakaroon ng anak? Natigilan to. Waring di naisip ang tungkol doon.
Bigla lumungkot ang mukha ng lalaki. Di nito pinag-isipan ng bagay na yon. Parang siya rin. Paano kung mabuntis niya ang asawa niya? Baka manggulo si Bianca. Nakasandal si Alexandra sa office chair niya nang dumaan sa harapan niya si Enzo. Napati ng lalaki. Okay ka lang ba? Tanong nito. Okay lang ako. Masama ang pakiramdam ko kanina pa. Wika niya habang nakapikit. Ramdam niya ang paglapit ni Enzo at pagdampi ng balat nito sa kanyang noo at leeg. May lagnat ka. Ipapatid na kita sa kondo. Doon na sila sa unit ni Enzo umuwi simula na ikasal sila. Minsan umuwi siya sa kondo niya. Balak na ni Alexandrang paupahan ng kanyang unit dahil di naman matitirhan ng kondo na yon. Ganoon din kasi ang ginawa ni Jensel sa unit nito. Madali na humanap ng uupa dahil malapit sila sa lahat. Madalas mga estudyante ang umuupa sa mga unit doon. Sa unit naman ni Enzo, tig-isa sila ng kwarto. Di natutulog doon ang mga biyanan, kundi dumadalaw lamang. Pero kapag aalis si Enzo papunta kay Bianca, gagamitin muna siya nito. Wala itong pinipiling lugar sa kondo nito. Madalas, pinapapasok na lamang siya nito sa kwarto o kaya basta na lang tong sasabay sa kanya pagligo. At ngayon nga, nilagnat siya. Wala siya makakasama sa bahay. Tapos pauwiin siya ng asawa? Ayokong umuwi. Mahina ang tinig na sabi ni Alexandra. Pakiramdam niya, nakalutang na lang siya sa sobrang sama ng pakiramdam. Halika na, sasamahan na kita. Inalalayan siya ng asawa patayo. Binitbit ni Enzo ang kanyang mga gamit. Lou! Yes po, sir? Nagmamadaling lumapit ang isang assistant ni Enzo. Okay po, sir. Sagot nito. Paki-cancel muna ng ibang appointments ko. Pakisabi, emergency lang. Iuwi ko lang asawa ko sa bahay, nilalagnat siya. Nakahawak sa kanyang bewang ang lalaki. Talagang nahihilo na siya. Tinawagan nito si Mando, ang kanyang driver. Sunduin mo kami sa exit ng building. May lagnat ng asawa ko. Iuwi ko muna. Tsaka ni Enzo ibinaba ang phone. Pinagmamasdan ni Enzo ang asawa na namumula na sa init. Pinatawag niya sa kanyang assistant ng kanilang family doctor. Labis ang pag-aalala niya kay Alexandra. Hindi ito madalas nagkakasakit. Yes, Bianca? Malakas ang tunog ng kanyang cellphone na gumising sa diwa ni Enzo na malalim ang tinatahak. Si Bianca. Kahapon pa tawag ang babae sa kanya. Hindi niya ito masagot dahil sa dami ng kanyang ginagawa. Anong yes, Bianca? Kung pwede lang siguro tong lumabas mula sa cellphone, ginawa na nito. Hindi ka man lang sumasagot sa calls ko. Kahit message wala. Anong plano mo, Enzo? Please, busy lang ako ngayon. Nagkasakit din sa Alexandra? Alexandra na naman. Ano? Siya nang mahal mo, ha? Pinagpalit mo na talaga ako sa babaeng yan. Hindi naman, busy lang din ako. Ano ka ba? Medyo hindi ni Enzo mapigilan ang pagtaas ng kanyang boses. Nagagalit ka na. Alam mo namang di ako makalabas natatakot ako. Na-trauma ako sa nangyari sa akin, Enzo. Hindi mo ba nagigets yun? Ganyan ka na ba talaga, kabato? Kasalanan mo kung ba't ako naghahasa. Kasalanan mo. Tapos ngayon para ako pang magmamakaawa sa'yo. Bakit, Enzo? Bakit? Saka umiyak ang babae sa kabilang linya. Napahilaan mo si Enzo ng balat sa kanyang mukha. Napaka-demanding naman ng babaeng to. Please, baby, listen to me, okay? Medyo busy lang ako ngayon. Babawi na lang ako sa'yo, okay? Kailan yung bawi na yan? Nagmamaktol ang boses ng babae. Basta wag lang ngayon, okay? Sige, basta't babawi ka, ha? Oo, promise. Okay, bye. I love you. Di na masyadong gumagana kay Enzo ang guilt tripping. Kailangan niya ng bagong agenda. Hindi maaari. Nagagalit na ang mga magulang niya dahil lubog na sila sa utang. Di naman siya makadaing kay Enzo. May pakiramdam kasi siya na parang lumalayo na to sa kanya. Bianca, magpalit ka nga ng strategy mo. Minsay sabi sa kanya ng ama. Masyado nang makalumay ang guilt tripping mo Wala ka talagang silbi. Papa naman. Sanay na si Bianca na ganito ang tatay niya sa kanya. Kung pinikot mo na sana noon payang si Enzo, sana ngayon nakikinabang tayo sa yaman ng mga honasan. Sulsul naman ang kanyang ina sa kanya. Kung di lang kayo nagsusugal, sana kaliwat ka ng sampal ang natanggap ni Bianca mula sa kanyang ama. Huwag mong isisisi sa pagkakasilo namin. Ikaw ang bahala sa bahay na to. Mula nang dumating ka, nalugi yung mga negosyo namin. Namatay ang kuya mo. Sana nga ikaw na lang ang namatay. Sampal sa kanya ang sinabing to ng kanyang ama. Dahil sa kahihiyan na kinasangkutan ni Bianca, nagkaroon ng depresyon ng kuya niya. Dahil hindi nito matanggap ang nangyari sa kanya. Ka-close niya ang kapatid, kaya ganito na lang ang turing sa kanya ng kanyang mga magulang.
Lapastangan ka talaga, Bianca. Bobo ka na, bastos ka pa. Gumawa ka ng paraan para mawala sa landas mong babaeng yon? At iniwan na siya ng mga magulang na nakaluklok sa sahig. Hawak-hawak ang pisnging panhid na sa pananakit ng mga magulang. Hindi ako papayag na pati ang mga magulang ko iwanan ako, hindi maaari. Kailangan mamatay ka na talaga, Alexandra. Nandilisik ang kanyang mga mata, tinitigan ang sarili sa salamin. Ikaw talaga ang balakid sa buhay kong peste ka? Nagbalik si Bianca sa kasalukuyang isipan. Ang alaala na masasakit na salitang binitawan ng mga magulang niya, nananatiling nakatarak sa kanyang dibdib. Kailangan niyang magplano hanggang dumako ang kanyang mga mata sa buletin. Make your friends close and your enemy closer. Napatulala si Bianca doon. Bakit pa hindi ko agad naisip to? Sanay naman ako makipagplastikan. Konting panahon lang naman ang kailangan ko. Matalino ka talaga, Bianca. Gusto ninyo ng laro ha? Sige, pagbibigyan ko kayo. Saka naglabas na mapaglarong ngiti ang kanyang mga labi. Inalam ni Bianca lahat ng likes and dislikes ng kanyang kaaway. Babawiin niyang lalaking pinagkukulan niya ng pansin. Ito ang pag-asa nila at ng kanyang mga magulang na magsasalba ng negosyong napabayaan ng mga to dahil sa pagsusugal. Kailangan maghiwalay na ang mga to para tingnan naman siya ng mga magulang bilang anak at hindi pabigat. Para malimutan ng mga to ang masalimuot niyang buhay sa abroad. Para na rin sa katatahimik ng kaluluwa ng kuya niya na lagi nilang nababanggit ng mga magulang sa tuwing gusto siyang sumbatan ng mga to. So sorpresahin niyang lalaki sa opisina at magsusorry siya sa kanyang nagawa at nasabi. Lumabas si Bianca upang bumili ng offering gift para kay Enzo at plastic gift naman para sa asawa nitong si Alexandra. Okay naman siya, Enzo. Marahil napagod lang sa Alexandra. Siguro maraming trabaho sa opisina na ginagawa ngayon kaya nagkaganyan siya. Nakangiting sabi ng doktor sa kanya. Buti naman, Dok. Nag-aalala talaga ako. Hindi kasi siya madalas magkasakit. Malakas ang resistensya niya. Sagot ni Enzo. Magiging okay na siya ngayong araw o kaya bukas. Painumin mo lang ng gamot, saka pakuhanin mo ng off. Baka masyado na nag-o-overtime ang asawa mo. Masipag talaga siya, Dok, lalo na kapag Biyernes na, kasi gusto niya na wala kaming gagawin sa bahay kapag weekends. Napakaswerte mo naman sa asawa. Hindi na maluho, masipag pa. Nabanggit nga sa akin ng lolo mo na hindi na siya masyadong nakikialam sa pagpapalakad mo ng opisina. May tiwala daw siya sa inyo na Alexandra. Kwento ni Doc sa kanya. Kaya nga ganyan na lang magtrabaho sa Alexandra, Doc. Nahihiya siya kay lolo. Sa bagay, mabuting bata naman siya. Saka kilala ko naman sa Alexandra simula noong bata pa siya. Kaya alam ko malaking bagay ang magagawa niya para sa kumpanya niyo. Oo nga po, Doc. O siya, ako'y aalis na. Huwag mong kalilimutang painumin ng gamot ng asawa mo, ha? Opo, Doc. Salamat ulit. Nagluluto si Enzo ng pagkain nang marinig niyang parang gising ng asawa niya. Pumasok siya sa kwarto at nakita niya itong nakaupo na. Agad niya itong nilapitan para kamustahin. Kamusta ng pakiramdam mo? Hinipo pa niya ito sa leeg. Medyo maayos na ako. Paano akong nakauwi? Kanina kasi masama yung pakiramdam ko. Nilalagnat ka kaya inuwi na kita. Galing na dito si Doc Romel. Overpatig ka daw kaya ka nagkasakit. Hindi ka na kasi nagpapahinga nitong mga nakaraang araw. Marami kasi akong nirarush na mga papeles. Kailangan na yung isubmit. Proposals kasi yon. Ang dami mo ng client na naipasok. Baka sa susunod hindi na ako kailanganin sa opisina kasi kaya mo na magpatakbo mag-isa. Biro ni Enzo dito. Anong ginagawa mo? Tanong na Alexandra sa kanya. Bakit ka naka-apron? Nagluluto ka ba? Oo, kailangan mong kumain ng masasabaw na pagkain. Napapansin kong pumapayat ka na. May nag-doorbell sa unit niya. Nagpaalam siya saglit kay Alexandra upang buksan ang pinto. Surprise! Sinalubong siya ng yakap at halik ng bagong dating. Bianca, anong ginagawa mo dito? Gulat na gulat sa Enzo. Hindi mo man lang ba ako papapasukin?
Tanong nito sa kanya na siyang labas na Alexandra. Hi Alexandra, nasabi sa akin ni Enzo na may sakit ka raw. May dala nga pala akong fruits. Tuloy-tuloy itong pumasok sa loob. Hindi na nakapagsalita si Alexandra. Naupo na lang ito sa sofa. Siya naman ang nagsara ng pinto. Bakit ka narito, Bianca? Tanong ni Enzo. Hindi mo na kasi ako dinadalaw kaya naisipan kong puntahan ka na lang. Andito naman sa Alexandra kaya okay lang naman siguro, hindi ba? Baling nito sa asawa niya na nakapikit habang may hawak na ice bag. Don't worry, may kasama nga pala ako. Nagpapark lang siya ng sasakyan. May nag-doorbell ulit. Binuksan niya ito. Ang lalaki sa resort kung saan sila ikinasal na Alexandra. Sino ka? Hi, ako si Richmond. Nakilala kong asawa mo sa resort, remember? Yes. Ang tanong, anong ginagawa mo dito? Nakakunot ang noo na tanong ni Enzo. Kaibigan ko si Bianca. Tapos may sinabi ako sa kanyang babae na maganda, pero may asawa. Ipinakita niya sa akin ang picture niyo na Alexandra, kaya alam ko ng setup niyo. Ngumiti pa ito. Diba babe, ito yung usapan natin? Ihahanap natin ng boyfriend sa Alexandra para hindi naman awkward pag nagkikita tayo, hindi ba? Sabi ni Bianca. Papasukin mo siya, Enzo. Utos sa kanya ni Alexandra. Iniawang ni Enzo ang pinto upang makapasok ang lalaki sa loob. Salamat. Hi Alexandra, kamusta ka na? Tanong nito saka inilapag ang dalang prutas at bouquet sa lamesa. Ay, para sa'yo. Inaangat nito ang bulaklak saka iniabot sa kanya. Totoo palang may sakit ka? Nakapagpa-check up ka na ba? Tanong ni Richmond sa kanya. Oo, ipina-check up ko na siya. Asawa ko yan malamang. Sagot ni Enzo sa lalaki. Kumain ka na ba? Tanong ulit ng lalaki. Hindi pa siya kumakain. Nagluluto pa kasi ako. Uminom ka na ba ng gamot, Alexandra? Diniinan talaga nito ang pangalan ng asawa niya. Napainom ko na siya kanina. Teka, bakit ba ikaw ang nasagot? Alexandra na bang pangalan mo ngayon? Sita sa kanya ni Richmond. Oo nga naman baby. Hayaan mo na lang kasi na mag-usap sila. Halika na. Sasamahan na lang kita sa kusina at mukhang masarap ang niluluto mo. Hinila na siya ni Bianca sa kitchen. Subalit nangahaba ang lieg ni Enzo pagtingin kina Alexandra at Richmond. Hindi siya sanay na may ibang ini-entertain ng babae maliban sa kanya. Nakita niya pa na hinahawak-hawakan ni Richmond ang babae. Hey! Tawag ni Bianca nang pansin niya. Yes? Sagot niya dito. Kanina pa ako nagsasalita dito. Parang wala ka naman sa sarili mo. Hayaan mo na nga sila doon. Okay na din na may ibang nakakasalamuhang lalaking asawa mo para hindi siya masyado mag-feeling na pagmamay-ari ka na niya. Bianca, please. Ayoko na may mga taong babastos sa mga taong nakatira sa pamamahay ko. Sagot ni Enzo sa babae, saka niya hinalo ang pagkain na niluluto. Hindi na niya napansin ang matalim na tingin na ipinukol ni Bianca kay Alexandra. Mukhang masarap ang niluluto mo ah. Pag-iiba nito ng usapan. Sinigang sa miso ito, paborito ni Alexandra. Sagot ni Enzo, lumabi ang babae. Bakit mo siya ipagluluto ng paborito niya? Bakit hindi paborito ko? Nagmamaktol na sabi ni Bianca sa kanya. Si Alexandra ang may sakit dito. Saka hindi mo naman sinabing pupunta ka, hindi ba? Sa bagay, ako na nga may kasalanan. Napakislot pa si Enzo nang yakapin ng babae. Baka mapaso ako, Bianca. Pigil niya dito. Matatalsikan ka ng sabaw. Parang nandidiri ka naman sa akin? Hindi, ikaw lang ang inaalala ko. Huwag ka lagi mag-isip na masama sa kapwa mo, okay? Sorry. Waring napahiya ang babae. Sige na, itinuloy mo na yan. Doon na lang ako kina Richmond. Paalam ng babae sa kanya. Napailing na lang si Enzo sa ginagawang ito ng babae.
Parang ang gusto nitong gawin ay ihanap ng bagong lalaki sa Alexandra para hiwalayan siya. Ganito na kadesperadang babaeng ito. Kung hindi lang siya naaawa dito, dahil pakiramdam ni Enzo, malaki ang kasalanan niya sa babae. Hiniwalayan na niya ito. Ipinagpatuloy na lang niya ang pagluluto. Baka pumangit pa ang lasa nito dahil sa nadarama niyang inis. Hindi ni Enzo magawang paalisin si Bianca. Nagkasundo na sila ni Bianca tungkol sa asawa at kung magde-date man sila, kasama sa Alexandra. Kaya sigurong naisipan ng babaeng ito na bigyan to ng lalaking makakasama. Si Richmond, ayon dito, ay isang modelo. Patuloy pa rin ang career nito abroad. Ang pamilya daw ng lalaki ay may factory ng chocolate. Ang pangahan nitong mukha ay bagay sa tangos ng ilong at makikipot nitong bibig. 30 years old na pala ito. Mataas ang sense of humor ng lalaki. Natatawa sa Alexandra sa mga simpleng hirit nito. Parang nababawasan na ang sakit ng kanyang ulo. Pakiramdam niya ay nag-release siya ng maraming stress through sweet. Kumain na kayo. Yaya sa kanila ni Enzo. Ramdam na Alexandra sa tinig at kilos nito na masama ang loob nito. Hindi naman tumanggi sina Bianca at Richmond sa pagyayaya ni Enzo. Pinaunla kanila ang imbitasyon nito ng pagkain. Nagkasabay pa sila ni Richmond humawak sa plato ng kanin upang lagyan ng kanyang plato. Salamat. Ako na. Sa Alexandra nang sumandok ng kanin niya. Inaabot sa kanya ni Enzo ang mangkok ng sinigang. Binigyan pa siya nito ng kalamansi, patis at sili. Ako din babe, ipaglagay mo ko ng kanin. Si Bianca na nagpapakiyot kay Enzo. Hindi naman ito ipinahiya ng lalaki. Dinulutan ito ng pagkain. Habang kumakain, nagkukwentuhan sila ni Richmond tungkol sa pagmamodelo nito. You can be a model too. Gusto mong ilakad kita sa handler ko? Tanong nito. Oh, by the way, Enzo, your sinigang is really good. Can I have the recipe? Just search it. Sa YouTube ko na lang natutunan yan. Sagot ni Enzo na hindi man lang umingiti. Sabagay, magaling ka magluto ah. Kaya siguro love na love ka ni Bianca. Oops, wrong. Hindi ko nga alam na nagluluto to eh. Kasi sabi niya, he can't cook. Kaya akala ko talaga hindi niya kaya magluto na masarap. Anyway, I can cook naman. So okay lang kahit hindi siya marunong. Right baby? Hinawakan ni Bianca si Enzo sa pisngi. Napangiwi sa Alexandra. Ang sakit niyo sa mata? Bulong niya. What was that, Alexandra? Tanong ni Bianca. Nothing. May naalala lang akong line sa movie. Sagot niya sa babae. Marunong ka bang magluto? Tanong ni Richmond sa kanya. Ako ba? Itinuro pa ni Alexandra ang sarili. Of course, ikaw yung tinatanong ko. Natawa naman ito. I can eat. Sagot ni Alexandra. Natawa ang lalaki sa kanya. It's alright my dear, I can cook. Nakangiting wika nito. Oh, hindi siya makapaniwala. Yes, kapag ni-raise ka ng Filipino mom, lahat kaya mong gawin. Alam mo naman ng mga nanay, hindi ba? Nalungkot sa Alexandra bigla. Ano nga kayang pakiramdam na mapalaki ng ina? Why? What's wrong? Nag-aalalang tanong ni Richmond. Wala siyang nanay, matagal nang patay. Sagot ni Enzo. Napaka-insensitive mo. Oh, I'm sorry. Really? I didn't mean to. Sagot ni Richmond na apologetic ang muka. It's okay. Naisip ko lang. What if nga? What if nga na may nanay ako? Baka natuto rin akong magluto. Si Enzo, kaya masarap pagluto. May nanay din siyang nagpalaki sa kanya. Sagot niya dito. Ikaw Bianca, can you cook? Narata lang itsura ng babae saka ngumiti na hindi mo malaman kung ngiting aso. Hindi eh.
Hindi rin kasi marunong magluto ang mom ko. So that's why, bagay kayo ni Enzo. He can cook, you can eat. Natatawang biro ni Richmond. Natawa sila sa hirit nito, ngunit si Enzo ay nanatiling seryoso. Mukhang madali ko talaga makakasundo si Richmond, sabi ni Alexandra sa sarili. Nasa salas na sila at nagkakape. Nag-order ng kape si Richmond from Starbucks. Nakikinig lang siya ng kwentuhan ng mga ito. Ganun talaga sa Paris, kahit maghalikan sa labas wala silang pakialam. Kwento ni Richmond. Naalala ko noon yung kaibigan ko. Sa mismong bar sila nag-make love ng kaibigan niya. Totoo yan. Segunda ni Bianca. May mga chances pa nga na kahit may mga kasama, go pa rin. Dito sa Pilipinas, nakakahiya yun. Sagot pa ni Richmond. Well, toxic Filipino culture talaga. Masyadong makaluma mag-isip ang mga Pinoy. Kahit talamak naman dito mga artistang may anak kung kani-kaninong lalaki. Sinabi mo pa, kaya nga ayoko maging artista dito? Nakikinig lang sila ni Alexandra sa kwentuhan ng mga ito. Napansin ni Enzo na medyo namumutlang asawa. Tumayo si Enzo at hinawakan ang noo nito. Nagulat si Bianca sa ginawa niya. Napatingin ito kay Richmond na nagkibit balikat na lamang. Mataas ulit ang lagnat mo, sabi ni Enzo sa asawa. Magpahinga ka na. Mamaya na, nagkukwentuhan pa kayo eh. Sagot na Alexandra. Huwag mo na kaming intindihin. Halika na. Itinayo niya ito. Bigla itong binuhat ni Richmond. Masamang pakiramdam niya pare. May steps papunta sa kwarto. Madapa lang siya. Nasaan ang kwarto na Alexandra? Napalunok sa Enzo sa ginawa ng lalaki. Masyado talaga tong mabida. Iginiya na lamang niya ito kung saan natutulog ang asawa niya. Pinangko ito ng lalaki hanggang sa kwarto. Kasunod nila si Bianca. Ang ganda ng interior ng unit mo, babe. Hindi ko napasok ang kwartong ito noon. Wika ni Bianca. Si Mami ang nagpaayos nito para daw may touch ng babae. Sagot ni Enzo bago kumutan sa Alexandra at lagyan ng ice bag ang noo. Buti pala't maganda ang taste ni tita. Para pag may bahay na tayo, may magdidesign na ng kabahayan. Maluwang nangiting sagot ng babae sa kanya. Napalingon sa Enzo kay Richmond. Nakatingin to sa kanya na para bang inaabangan ng kanyang isasagot. Napapailing na lang siya. Habang si Bianca naman ay nililibot ang mata. Lumabas na sila ng kwarto ni Alexandra. Sigurado ka bang okay lang siya? Dalhin kaya natin siya sa hospital. Nag-aalala ang tinig ni Richmond. Okay lang yan. Pinuntahan na siya ng doc kanina. Overpatig lang. Makakapagpahinga naman siya na maayos dahil wala kaming pasok bukas. Sagot ni Enzo dito. Magpapaalam na muna ako. Tulog naman na sa Alexandra. Dadalaw ako ulit, pwede ba? Pakiusap nito sa kanya. Oo naman. Sabay na tayo palagi. Humawak sa braso niya si Bianca. Ang awkward daw kasi na mag-isa lang akong pumupunta dito. Ngayon, dalawa na tayo. Napangiwi si Enzo sa sinabi ng babae. Kahit kailan, pala desisyon talaga to. Sasabay ka na ba, Bianca? Baling nito sa babae. Yes, pero babe. Yes, sasabay na siya. Inunahan na ni Enzo ito. Ikaw na rin ang may sabi na awkward kapag narito ka nang wala si Richmond, hindi ba? Sabi ni Enzo sa babae. Aalis na siya. Kailangan mong sumama. Bakit kasi aalis ka na, Richmond? Nakangusong sabi nito. Babalik na lang ako kapag magaling na sa Alexandra. Nagpapahinga na siya eh. Baka napagod. Sagot naman ng lalaki. Sige na nga. Mamimiss kita, babe. Yumakap ito sa kanya at akmangahalik pero umiwas siya. Babe, amoy isda ako oh. Ipinaamoy ni Enzo ang damit. Malansa nga. Iho naman. Kaagad nitong kinuhang alcohol at perfume sa bag, saka nag-spray. Bakit hindi mo agad sinabi?
Akala ko alam mo. Sagot ni Enzo na napangiti. Alam niya madidiriin ito. O siya, aalis na kami. Wika ni Richmond saka binuksan ang pinto. Bahala ka na kay Alexandra ah. Ingat kayo. Nag-flying kiss na lang sa kanya si Bianca paglabas. Saka ni Enzo isinara ng tuluyan ng pinto. Nakahinga si Enzo ng maluwag pag alis ng dalawa. Isinuot niya ang kanyang apron at nag-umpisa maghugas ng mga hugasin. Madalas, sa Alexandra ang gumagawa sa bahay. Siya lang ang nagluluto. Madalang naman silang kumain dito dahil lagi silang nasa labas. Kumuha siya ng vacuum saka naglinis muna sa salas. Inayos niya ang mga throw pillow na nagulo nung umupo sila doon. Pinunasan niyang lamesang bubog na center table. Nang makatapos na sa labas, pinuntahan niya sa Alexandra, saka pinainom ng gamot. Hinubaran niya ito ng suot na damit at panloob. Walang halong mali siya ang ginawa niya. Dagli niya itong dinala sa banyo at inupo sa bathtub. Mataas pa rin ang lagnat nito kaya dapat magpababa ang init. 5 minuto lang ang ligong ginawa ni Enzo dito. Sa kanya kinuha ang towel at tinuyo ang katawan ng babae. Inabutan niya ito ng toothbrush na may toothpaste. Pagkatapos mag-toothbrush na Alexandra, pinuhat niya ulit to pabalik sa kama. Isinaksak niya ang blower para pahanginan ang buhok nito. Sinusuklayan niya pa ito habang pinapahanginan ng buhok. Salamat, sabi ni Alexandra sa kanya na nakasandal sa headboard. Matutulog ka na ba? Tanong ni Enzo dito. Nagbibihis muna ako. Napahagik-hik ang babae. Kahit panty wala akong suot. Okay lang yan. Ako lang naman ang naririto. Ngumiti siya dito. Mas kinakabahan nga ako kung ikaw lang yung kasama ko. Oo naman. Pinisil ni Enzo ang baba ng asawa. Ikinuha niya ito ng shorts, panty at t-shirt. Ito, kaya mo na bang magbihis mag-isa? Maliligo muna ako. Ngumiti pa siya sa asawa bago tuluyang pumasok ng banyo. Naalala na Alexandra ang mga linisin sa labas. Ayaw pa naman niya na may maiwang mga kalat kasi hindi siya mapakali. Lumabas siya ng kwarto at nagulat na maayos na ang salas at kusina. Napangiti na lang siya. Maaasahan talagang asawa niya. Sinilip niya ang kwarto ng lalaki. Malinis din ang lugar na iyon. Bakit sa banyo ko siya maliligo? May banyo naman dito. Napailing na lang siya sa isiping iyon. May picture sila sa kwartong iyon, nakasabit sa wall. Palabas na sana sa Alexandra na makasalubong ang asawa, nakatapis ito at nagtutuyo ng buhok. Hey Mrs., anong pinapasyalan mo dito? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Wala naman. Nag-check lang ako kung okay na yung kwarto mo. Nauutal sa Alexandra ang pagsagot dito. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng lalaki, saka walang babalang nagbukas ng closet at nagbihis sa harapan niya. Napatalikod naman sa Alexandra sa ginawa nito. Oh, bakit napatalikod ka pa? Nakita mo naman ang lahat sa akin? Nampupus ka ang tinig ni Enzo. Lalabas na ako, sabi niya. Pero mabilis si Enzo, niyakap agad siya patalikod. Tutulog? Tanong niya. Napakaswerte mo ngayon, may sakit ka. Hinigpitan ni Enzo ang yakap sa kanya. Halika, matulog tayo. Bakit? May iba ka pa bang gustong gawin? Hinalikan ni Enzo ang lieg niya. Kaso hindi pwede ang gusto mo. Mainit ka pa. Halika na. Para sa Alexandra na robot na sumunod sa lalaki. Nahiga sila sa kama nito. Nakaunan pa siya sa braso ng lalaki at magkayakap silang nakahiga hanggang sa tuluyan na silang makatulog. Nagising sa Alexandra na maayos na ang pakiramdam. Kinapa niya ang katabi parang walang tao. Saka pa lang siya nagmulat ng mga mata. Mag-isa siya. Bukas na ang kurtina. Medyo madilim na sa labas.
Lampshade lang sa gilid ang nagsisilbing ilaw niya. Bigla siyang bumangon at tumayo. Pumasok siya sa banyo nito. May toothbrush siya doon. Naglagay siya ng toothpaste sa toothbrush niya, saka nag-umpisa na siyang magsipilyo. Pagkatapos, naghilamos siya at nagpuna sa tuwayang nakasabit sa railing sa loob ng banyo. Paglabas niya, tumambay muna siya sa couch na nasa may glass wall. Ang gandang pagmasdan ng kamay nilaan. Kumikinang. Parang mga bulalakaw ang mga sasakyan na nagkikislapan habang tumatakbo. Ipinuyod niya ang kanyang buhok. Napatingin siya sa pinto nang bumukas iyon. Ang asawa niya. "Gising ka na pala." Nakangiti ni Enzo na bati sa kanya. Hubad ito at nakaboxer lang. Bigla siyang napulunok ng laway nang makitang unti-unting paglapit nito sa kanya. "Bakit natulala ka? Nabighani ka ba sa abs ko?" Napatungo sa Alexandra sa kanya. Kahit kailan, sinisira nito ang moment niya. "Ang ganda kasi dito sa room mo. Yung room ko kasi, medyo sangga ng building na yon." Itinuro na Alexandra ang mga kataasang tower. "Hindi ko na tuloy makitang bandang likuran noon. Gusto mo bang makipagpalit ng kwarto sa akin?" Naku, hindi. Iminustra niya pa ang kamay ang pagtanggi. "Gusto mo ba dito tayo kumain?" Tanong nito sa kanya. "Pwede ba?" "Oo naman. Wait lang, kukunin ko yung food." Lumabas na ito. Pagbalik nito, may dala itong tray na may umuusok na sabaw, saka mga tinapay. "Ano yan?" Humalimuyak ang bango ng dala nitong pagkain sa kabuuan ng silid na iyon. Bulalo to. Pinili ko lang sa restaurant na kinakainan natin." Inilapag ng asawa niya ang tray sa gilid ng wall na ginawa nilang lamesa. Ito naman ay French bread, saka butter. Alam kong hindi ka masyadong kumakain ng kanin. "Wow! Salamat!" sabi na Alexandra dito. "Kukunin ko lang ang tubig at yung red wine." Matapos silang kumain, nanood sila ng scenery sa labas. Kitang-kita na Alexandra ang kagandahan lalo na nung dumidilim na. Nakangiti niyang pinanood ang mga sasakyan na tumatakbo. Ang ilaw ng mga ito ay nagsilbing bituin sa lupa. "May nakapagsabi na ba sa'yong maganda ka pala?" Untag ni Enzo sa katahimikan nila. Kita na Alexandra ang refleksyon nito sa salamin. Nakatingin ito sa kanya. "Alam ko, marami na nagsabi sa akin yan." Napatawa pa sa Alexandra bago pa ikot-ikutin ng alak sa loob ng kupita. "Si Richmond, anong palagay mo sa kanya?" "Anong palagay?" Nangunot ang noo na Alexandra. Para kasing attracted ka sa kanya." Saka ito sumimsing ng alak. Hinarap niya ang lalaki. "Wala naman sigurong masama, hindi ba? Kilalanin mo muna siya bago ka makipagmabutihan sa kanya." Pagak siyang napatawa. Tiningnan niya ito. "Okay lang ako. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Besides, wala na naman akong may pagmamalaki sa kanya, hindi ba?" Ito naman ang hindi nakapagsalita. Napatungo na lang ito. Tinitigan ng alak niya. "Like, matagal-tagal pa naman tayo magsasama, Alexandra. Marami pang maaaring mangyari at maganap." Sabi ni Enzo saka siya tiningnan. "Hindi ko alam. Ikaw, anong tingin mo? At tanong din ang isasagot mo sa akin?" "Wala pa akong may isasagot sa iyo ngayon." Napakamot ito sa ulo. Napagkalahati nila ang wine na dala ni Enzo. Masyado na siyang nagiging matabil. "Magpatugtog ka nga ng music na rock, sasayaw ako." Utos na Alexandra dito. "Oo ba?" Game na sagot ni Enzo. Kanta ng SB19 na Gento ang pinatugtog ng lalaki. "Yes!" Sumayaw talaga sa Alexandra ng todo kahit tipsy siya. Napapalakpak naman si Enzo sa ginagawa niya. Sumisipol pa ito. Bigla siyang nabuwal. Alalang-alala na lumapit ang asawa sa kanya. "Okay ka lang ba?" Nakahiga sa Alexandra at tawa ng tawa. "Yung sahig mo gumagalaw ata."
Napatigil siya sa pagtawa nang mapansin niyang titig na titig to sa kanya. Bakit? How I wish na ako lang ang una at huling aangkin sa'yo. Hinawi ni Enzo ang buhok niya na nasa mukha niya. I think I'm going to kiss you. Tinawid ni Enzo ang pagitan ng kanyang mga labi at doon sa lugar na iyon naganap na muli ang isang mahabang gabi ng pagdiniig. Ilang ulit siyang inangkin ng lalaki sa buong magdamag. Nagulat sa Alexandra habang may binabasang papeles nang maramdaman niyang may nakatayo sa harapan niya. Nanlaki ang mga mata niya na makilala ito. Richmond? Hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya ang lalaki. Ano ginagawa mo dito? Kasama ko si Bianca. Naroon na siya sa loob. Abala ka kasi kaya hindi mo kami napansin. Ngumiti ito sa kanya. Nakasuot ito ng corporate attire. Saan kayo galing? Tanong na Alexandra dito saka tumingin siya sa paligid. Nagbubulungan ang mga tao sa labas. Halika nga sa loob. Hinila niya to sa opisina ni Enzo. Nakaupo si Bianca sa lamesa habang nakayuko ito sa harap ng asawa niya. Nagulat siya dahil naka-corporate attire din to. Hi Alexandra, busy ka kanina kaya hindi mo kami napansin ni Richmond. Ngumiti ito sa kanya. Halata ni Alexandra ang kaplastikan sa hitsura nito. Oras ng trabaho ngayon, hindi ba? Tanong niya sa babae, saka niya ginantihan ang ngiti nitong nakaka-bad trip. Mag-a-apply sana ako dito eh. Secretary sana na Enzo? Wika ni Bianca. May secretary na ako, Bianca, at sa Alexandra yon. Sagot ng asawa niya. E di, ipromote mo na lang siya. Request pa ng hitad. Napaikot ang mata na Alexandra sa sinabi nito. Ano bang alam mo sa marketing? Tanong niya. Wala. Sagot nito. Ano magiging trabaho mo kung ganon? Nakataas ang kilay niyang tanong. E di, tagapunas ng pawis ng baby ko? Proud nitong sabi. Naibuga ni Enzo ang iniinom na kape sa likuran ni Bianca. Oh my God! What the? I'm sorry. Inubo-ubo pa ito. Kumuha sa Alexandra agad ng tubig at binuksan ang bote. Let me do that. Inagaw ni Bianca ang bote ng mineral sa kanya. Napatanga na lang siya sa ginawa nito. Kumuha to ng tissue at pinunasan ang bibig at table ng lalaki. Wipe my back, honey. My God! Kumuhang asawa niya ng tissue at pinunasan ang likod ni Bianca. Nakatingin lang siya sa mga ito. Are you okay, Alexandra? Bulong ni Richmond sa kanya. Yes. Bakit parang gusto mo atang sakmalin si Bianca? Napatawa ito. It sees beyond your eyes? What's wrong? Nothing. Saka na Alexandra tong initian. Gutom lang to? Gutom na ako? Mataas ang boses na sabi niya. Okay, let's eat. Sagot ni Richmond. Umawak siya sa braso ng lalaki pero maagap si Enzo para itong lumipad palapit sa kanila. Hep hep! Awat ni Enzo sa kanila. Bakit? Nakakunot ang noo na tanong ni Richmond. Lalabas kayo ng ganyan? Paano kapag nakita kayo ng mga tauhan namin sa labas? Anong iisipin nila? Sabi ni Enzo sa kanila. Ano namang pakaalam namin doon? Tanong ni Richmond. Alam nyo, tama si Enzo. Hindi dapat malaman ng mga taga rito na may ganitong ganap. Richmond, tayo ang magkasamang lalabas. Hayaan mo muna silang magkasabay. Sang-ayon ni Bianca kay Enzo. Baka makarating pa to kay Lolo. Malaman pang ginagawa natin. Oo nga no? Sabi ng lalaki. Halika na Bianca, nagugutom na daw sa Alexandra. Umawak si Bianca sa braso ni Richmond at naunang lumabas. Pagkasara ng pinto, iiwan na sana na Alexandra ang asawa niya. Ngunit napigilan ni Enzo ang kanyang braso. Stop flirting with him, okay? Banta ni Enzo sa kanya. Enzo?
Nagalit ba ako na makipaglandian ka sa girlfriend mo? Diniinan talaga na Alexandra ang pagkakasabi ng girlfriend. Sinusumpatan mo ba ako? Oo, bakit? Wag na tayong sumunod sa kanila. Gusto mo ba? Ikaw na lang ang kakainin ko. Hoy! Awat na Alexandra dito. Ang bunganga mo naman? Bakit? Totoong sinasabi ko. Pwede rin ako mag-eskandalo sa labas kung gugustuhin ko. Inirapan niya to. Nahintakutan sa Alexandra sa sinabi ng lalaki. Kaya nitong gawin yon. Hindi ito basta pananakot lang. Alam niya kung hanggang saan ang kayang gawin ng asawa niya. At kapag sinabi nito, ginagawa talaga. Napangiti naman ang lalaki. Yan! Dapat ganyan lang. Huwag ka masyadong matapang. Okay lang ako mapahiya. Ikaw, ready ka ba? Inis na inis siya dito. Bakit parang binablockmail siya ng lalaki? Wala naman siyang ginagawang masama dito. Gusto na nga niya itong bigyan ng kalayaan na makasama si Bianca na haliparot. Tapos ngayon, pinaaligid na sa kanyang bubuyog. Para tong palakang nagmamatapang. Sumabay na lang siya dito paglalakad at napilitang ngumiti pagkakita sa mga kasama. Baka mahalata pa ng mga ito na naiirita siya. Ang hindi niya maintindihan ay kung anong inaarte ng asawa niya. Hindi na Alexandra malaman kung may gusto ba ito sa kanya o sadyang nag-a-assume lang siya ng isang bagay na hindi naman kayang ibigay ng lalaki sa kanya. Masyado na siyang pinag-iisip ni Enzo ng kung ano-ano ni hindi naman ito masabi sa kanya kung anong ipinaglalaban. Naiinis siyang isipin na pwede ito makipaglandian kay Bianca. Samantalang siya hindi maaari. Ang tagal niyo naman. Kaagad humawak si Bianca sa braso ni Enzo. May pinirmahan lang akong papers. Sagot ni Enzo. Sa iisang car na lang ba tayo sasakay? Tanong pa ni Bianca. Pwede naman. Sa sasakyan ko na lang. Sabi ni Richmond. Isang 4x4 na pick-up ang sasakyan nito. Ang ganda ng kulay, ang taas ng gulong. Sasakay na sana sa Alexandra sa likurang bahagi ng sasakyan nang sanggiin siya ni Bianca. Ha? Napamaang siya. Oops, sorry, my bad. Ako na lang dito, dyan ka na lang sa harapan. Sabi nito na nauna nang sumakay. Kasunod niya sa Enzo. Sumakay ka na. Utos nito sa kanya. Babe, hindi ka ba tatawid sa akin? Tanong ni Bianca. Maiksi kasi ang palda ni Alexandra. Conscious siya kapag umaangat. Madalas pa naman siyang makatulog sa biyahe. Kaya Alexandra up. Inalalayan pa siya ng asawa niya na makaakyat. Mas okay na nga dito sa Enzo sa harapan para gentleman's rules ba? Nakangiting wika ni Richmond. Napanguso naman si Bianca sa katiningnan sa Alexandra ng masama. Inirapan niya ito. Akala mo magpapatalo ako sa'yo? Well, dalawang lalaki ko ngayon. Nag-uusap sina Enzo at Richmond ng tungkol sa mga business at makakilala nilang mga tao sa business world. Napag-alaman nila na minsan na silang nagkasama. Iba pa noon ang screen name ni Richmond. Hindi nito dati ginagamit ang totoong pangalan nito. Kaya pala iniisip nila na magkakilala na sila. Naging macho lang si Richmond at naging mature naman si Enzo. Malapit lang naman ang restaurant na pinuntahan nila. Fine, dining yun. Kaya bukod sa mga naka-corporate attire, marami dito naka-dress or gown. Pagmamay-ari naman to ng kaibigan kong si Milan de Gracia. Milan de Gracia? Sabay na sabi ni Richmond at Enzo. Kilala mo siya? Tanong ni Richmond sa kanya. Yes, second cousin ko siya. Sagot naman ni Enzo. Doon na natawa ang dalawa. Marami pala tayong friends in common? Sabi ni Richmond. Yes, kaya nga baka sa susunod magkasama pa tayo sa isang event. Wika naman ni Enzo. Sir Enzo? Isang lalaking naka-uniforme ang lumapit sa kanila. Kayo nga! Ako to si Bruce. Oh, kamusta ka na? Mukhang naasenso ka na ah. Nakangiting bati ni Enzo. Si Milan. Wala po sir,
May pinuntahang guesting. Table for 4 po ba? Ang nakakatawa, parang hindi na sila kasama ni Bianca. Ang mga ito na lang ang nagkukwentuhan. Ayaw ni Alexandra namang kausapin ng babae at baka masampal niya lang to. Hanggang matapos sila, nagmukha lang silang wallflower ng karibal. Maraming pinag-usapan ng dalawang lalaki na hindi naman niya mga kakilala. Naisipan niya maghikab. Inaantok na ata sa Alexandra. Puna ni Richmond. Uwi na ba tayo? Tanong ni Enzo. Pwede? Sagot ni Alexandra. Oo. I-drop by na lang natin sila sa office para makuha mong sasakyan mo. Punta tayo kay Ali? Yaya pa ni Richmond sa asawa niya. Pwedeng sumama? Request ni Bianca sa mga lalaki. Naku, walang babae dun. Kaya hangouts lang yun ng mga lalaki. Sagot ni Richmond kay Bianca. Ang dami niyong alam? Sawata ng babae sa dalawa. Okay ka lang ba? Or okay lang ba sa'yo? Tanong ni Enzo. Okay lang. Alexandra? Tawag sa kanya ni Bianca matapos silang ihatid sa opisina ng dalawa. Sana wag mong agawin sa akin sa Enzo. Mahal ko siya. Tiningnan na Alexandra lang to, saka pinaibis na ang sasakyan. Ayaw niya makarinig ng mga kadramahan na tanging sa TV na lamang nangyayari. Iniwan niya ang babae na nakatayo sa parking lot. Bahala kang maglakad. Nabubuisit si Bianca kay Alexandra. Binigyan nga siya ng trabaho, ngunit associate lang siya. Malayo ang opisina niya sa opisina ni Enzo. Nakatoka siya sa pag-entertain ng mga bisita. Kung hindi nga lang siya natatakot na baka mapalayo ang loob ni Enzo sa kanya, hindi na siya magtatrabaho. Total, binibigyan naman siya ng allowance ng lalaki. Ngunit noong nakaraan, ay nagtataka siya. Wala na siyang natanggap buhat sa lalaki at kailangan niyang malaman kung bakit. Pinuntahan ni Bianca si Enzo ng maaga sa opisina. Wala sa Alexandra sa labas. Pati lamesa nito ay wala na doon. Napangiti siya. Ma'am? Sinabi ko naman sa kanya na kaya ko siyang ipagtanggol kay Enzo. Kinakausap ni Bianca ang sarili. Nakita niyang isang assistant doon. Nasaan na sa Alexandra? Okay lang. Alam kong aalis na siya dito. Nakapag-usap na naman kami nun. O siya, umalis ka na dyan at ang pangit mo? Pagkataboy ni Bianca sa babaeng kausap, lumayo itong bubulong-bulong. Nagpaganda pa siya at nag-ayos ng damit. Ibinaba pa niya ang botones ng damit niya kahit maliit ang kanyang boobs. Tumingin pa siya sa salamin na bintana bago pumasok sa opisina ni Enzo. Nagulat ang mga naroroon, partikular na sina Enzo at Alexandra. Dalawa ng lamesa sa loob. May mga nag-aayos doon na sa tingin ni Bianca ay ina-assemble ang lamesa. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Enzo sa kanya. I know naman na hindi mo ako matitiis. Okay naman sa akin kahit hindi bagong lamesa. Yumakap pa si Bianca sa lalaki. Nakatingin naman sa kanya sa Alexandra. It's okay, Alexandra. Mas bagay ka naman sa ibang lugar. Mag-DH ka na lang kaya, no? Ano sinasabi mo? Inalis ni Enzo ang mga kamay ni Bianca. Alam kong kukunin mo rin akong sekretary mo. Kaya nga may bagong table, hindi ba? Sa Alexandra ba? Sinisante mo na? Nawala ng lamesa niya sa labas eh. Naghahalusinate ka na naman, Bianca. Nilapitan siya ni Alexandra. Bakit naman ako papaalisin ng asawa ko? Asset ako ng kumpanya. Ibig sabihin, may silbi ako dito. Pasalamat ka na nga lang at trabahong office ang binigay ko sa'yo. Dahil kahit cleaner ata, hindi ka papasa dito. What do you mean? Iniinsulto ba siya ng babae? This is my table. Pinapasok na ni Lolo ang table ko dito sa loob para mabilis daw kaming makapag-usap ni Enzo. Totoo ba yun? Tanong ni Bianca sa lalaki. Tumango lang ito at nagmadali siyang tumakbo saka umalis ng opisina. Grabing humiliation ang napapala niya doon. Harap-harapan na siyang binabastos na Alexandra na parang okay lang kay Enzo. Hindi niya ito matatanggap.
Umuwi si Bianca upang gumawa ng isa pang plano. Patutunayan niyang kaya niyang i-manipulate si Enzo. Bakit ba kailangan pa natin magsama sa kwartong to? Okay na naman ako sa labas. Tanong na Alexandra kay Enzo. Paano kung dumating si Bianca? Ayaw mo nun, hindi na tayo makikita sa labas kahit pa dumating si Richmond. Sagot ni Enzo habang nakayuko sa papeles na binabasa. Aba, magaling. Parang ang planong talaga'y magkaroon kami parehas ng side chick. Minsan, gago din tong sa Enzo na to. I mean, madalas tong gago. Napatingin sa Alexandra sa mga nag-a-assemble ng lamesa. Napabuntong hininga siya. Walang kaabog-abog na bumukas ang pinto. Nagulat pa sila sa presensya ni Bianca. Pakendeng-kendeng pa itong lumapit kay Enzo, saka hinalikan ng asawa niya na gulat sa ginawa ng babae. Alam kong hindi mo ako matitiis, so ako ng sekretary mo? Walang kagatol-gatol na tanong nito kay Enzo. Paano ka na, Alexandra? Ha? Napaisip siya sa sinabi ng babaeng linta na ito. Diba? Ililipat na ako dito? Saan ka? Mag-DH ka na lang kaya? Enzo, pakasabihan niyang babaeng yan at naghahalusinate na ata. Sabi ni Alexandra sa asawa. Bianca, ano bang ginagawa mo dito? Tanong ng lalaki. Ang boring kasi dun sa opisina namin eh. Hoy, pasalamat ka nga't sa office kita nilagay. Kahit cleaner hindi ka qualified. Okay lang, Alexandra. Ramdam kong inggit sa katawan mo. Chupi, at least mawawala ka na sa paningin ko. Naku, napakakapal pala ng mukha nito eh. Napailing na lang sa Alexandra. Hindi ako aalisin ng kumpanya. Asat ako dito. At ito, table ko to. Ano namang masamang hangin na nagsabi sa'yo na table mo to? Gulat na gulat si Bianca. Hindi makapaniwala sa narinig. Totoo ba, Enzo? Halos maiyak ito. Tumangulang ang lalaki. Saka ni Alexandra ang inisihan si Bianca. Tumakbo ito palabas na hindi man lang nililingon si Enzo kahit tinatawag siya ng huli. Ayaw na sana na Alexandra tong patulan, ngunit sadyang makapalang mukha nito. Tiningnan siya ni Enzo. Bakit mo naman siya ginanon? Napahiya yung tao. So, okay lang na ako yung mapahiya, ganon? Tinaasan niya ito ng kilay. Alam mo namang impulsive si Bianca, Alexandra. Ang tanda na nun, matanda pa nga sa akin yun eh. Tapos parang kailangan ko siyang i-baby? Ano to? Babysitter tayo? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Eh ano? Na dapat lagi nating pagbigyan ng hallucination ng jowa mo? Eh di sana siya yung pinakasalan mo't hindi ako. Napapagod din akong umunawa, Enzo. Ang PC ko para kay Bianca isang dangkal na lang. Nanahimik na lang si Enzo bago tuluyang lumabas ng opisina. Hindi ako basta magpapatalo sa mga katulad nyo. Bulong na Alexandra saka naupo sa swivel chair. Pinanood na lang niya ang mga eroplano na dumadaan sa himpapawid at ang mga ibon na nag-uunahan sa langit. Kailan mo marirealize na ako ang para sa'yo? Huwag mong hintayin ng oras na sumuko na ako. Sana, bago dumating ang araw na yon na malapit na akong sumuko, matutunan mo na akong mahalin. Napapikit siya at hindi na namalayan ang mga luhang naglalanda sa pisngi buhat sa kanyang mga mata. Masakit talagang umibig, lalo na kung hindi na nga masuklian, hindi pa napapansin. Hindi pa ampat ang tubig na maalat na nagbuhat sa kanyang mga mata. May bukal ata sa loob niyon at tuloy-tuloy ang paglabas ng maraming luha. Nanlalabo ang kanyang mga mata dahil sa pagkabasa. Napalunok siya. Alexandra, kaya mo pa ba? Tanong niya sa sarili. Nasa gitna si Enzo ng meeting nang tawagan siya ng unfamiliar na number. Nag-excuse siya sa mga kausap upang masagot ang nasabing tawag. Bigla siyang kinabahan. Kahit sa Alexandra ay hindi mapigilan si Enzo sa pag-alis. Tinakbo niya ang kanyang kotse at kulang na lang ay kanyang paliparin. Enzo, nasa hospital kami ngayon.
Natagpuan ng kasambahay namin na naglaslas ng pulso si Bianca. Nasa kritikal na lagay pa siya ngayon. Masyado na siyang depressed itong mga nakaraang araw. Ayaw naman niya magsabi ng problema niya sa amin. Sana mapuntahan mo siya. Boses ng ama ni Bianca. Ito ang umalingaw-ngaw na tinig sa kanyang utak. Sa pangalawang pagkakataon, napahamak ang babae dahil na naman sa kanya. Gugustuhin niya bang mawalang babaeng 3 taon na niyang minamahal? Minamahal ba o minahal? Naguguluhan na rin si Enzo. Parang alam niya, sa ngayon ay kailangan siya ni Bianca. Hindi na Enzo alam sa sarili niya kung bakit biglang nahati ang puso niya. Alam niya ang responsibilidad niya kay Bianca. Pero kumakatok sa pintuan ng kanyang puso sa Alexandra. Hindi man lang siya nagselo sa makakilalang lalaki ni Bianca. Kahit pa hinahawakan ng mga ito ang babae. Ngunit sa Alexandra, kay Richmond, para may kumukurot na kung ano sa puso niya na hindi niya maipaliwanag. Pagdating ni Enzo ng ospital, nasa kwarto na si Bianca at natutulog. Naroon din ang mga magulang nito. Tito, tita, bati ni Enzo sa mga ito. Kamusta na po siya? Yan, okay na naman daw siya, sabi ng doktor. Mabutit na agapan. Sagot ng tatay ni Bianca. Maiwan ka muna namin. Kakausapin muna namin ng doktor ha? Lumabas ang mag-asawa at naiwan na lang sila ni Bianca. Bakit mo ginawa yun? Malungkot ni Enzo na tanong dito habang hinahaplos ang buhok ng babae. Pero ayaw pumatak ng kanyang mga luha. Lungkot lang talaga ang nararamdaman niya. Unti-unting nagmulat ang mata si Bianca, umiyak ito na makita siya. Ayoko nang mabuhay. Ayoko nang ganito. Please, patayin mo na lang ako. Ano bang sinasabi mo? Huwag kang magsalita ng ganyan, Bianca. Alam mo namang masama yung ginagawa mo. Pero wala ka na sa akin. Ramdam kong sa Alexandra na yung gusto mo. Ramdam ko na kinalimutan mo na ako ng unti-unti. Hindi totoo yan. Please. Hinawakan ni Enzo ang kamay nito. Makinig ka sa akin. Mag-behave ka lang. Please. Halos araw-araw pinamumukha na Alexander sa akin na wala akong kwenta. Na parang siya na yung bago mo. At ako, display na lang Enzo. Enzo, ako yung nauna. Ako ang karelasyon mo. Umayag na akong dumating tayo sa ganitong punto. Pero sana naman yung lugar ko sa'yo andyan pa rin. Umihikbi ni Bianca na sabi sa kanya. Alam mo naman kung bakit hindi ba? Akala ko pa naman, ikaw ang unang makakaintindi sa akin. Enzo, iniunawa kita. Iniintindi. Pero yung unti-unting paglimot sa akin, hindi ko kaya. Mas mabuti pang namatay na lang ako. Kahit noong maghahasa ako, sana pinatay nila ako noon pa. Maliit lang ang mundo, Enzo. Tapos sa'yo lang yung umiikot. Bianca, wag mo nang gagawin to. Masakit din naman sa akin ang lahat. Pero alam mo naman kung hanggang saan lang ako pwede. Kung mamahalin mo ako kahit wala akong pera, pwede naman. Natigilan ang babae, maya-maya'y sumagot ito. Hindi ako papayag na yung pinaghirapan mo mapupunta lang sa ibang kamay. Kayamanan mo yun. At sa'yo lang, at sa magiging anak natin dapat mapunta. Hindi na lang si Enzo nagsalita. Alam niyang mangangatwiran ito hanggang sa huli. Mas pinili na lang niya ang manahimik na lamang. Tinitigan niya ang nakakaawang itsura nito. Maganda si Bianca, mistisa ito at kamukha ng kanyang ina. Ang mataray nitong muka ay bagay sa pahabang hugis nito. Matangos ang ilong at makipot ang labi. Slender ito. Maganda ang hubog ng katawan. Ang dibdib lang nito ay hindi malaki. Pero ang katawan nito ay sobrang ganda. Maalon-alon ang kulay blonde nitong buhok. Malalantik ang kamay na halatang hindi nagtatrabaho. Matangkad ito sa pangkaraniwang babae, kaya nakakakuha ito ng mga modeling bookings. Pero ang sabi ng iba, ayaw daw itong katrabaho ng ibang mga brand owners. Masyado daw magaspang ang ugali nito at ma-attitude.
Napaka-demanding daw, kaya ang ending, wala na itong trabaho. Mabait ito at saka malambing. Depende siguro sa kaharap, kaya kahit kulang siya ng oras dito, lagi pa rin tong naririyan. Kaya bumabawi siya dito sa pamamagitan ng pag-spoil dito sa mga gusto nitong gamit. In short, pera. Mas lalo na si Enzo na naguluhan sa sitwasyon niya. Paano na nga bang gagawin niya? Mabilis lang ang 3 taon kung tutuusin. Kaya dapat, may concentrate plan na siya sa mga darating na araw. Hindi niya maaaring gawing secretary si Bianca dahil ayaw ni Alexandra. Baka daw malaman ng lolo niya na tinanggap nila to bilang empleyado. Kaya nakiusap siya kay Dahlia na tanggapin to kahit ilagay lang sa ibang departamento. Hindi naman akalain na mag-a-assume ito na ililipat niya ito ng trabaho. May kasalanan siya dito. Una, naghahasa ito dahil sa kanya. Pangalawa, nakikipag-make love siya sa asawa niya. At pangatlo, itong nagbunsod sa babae para tangkain na magpakamatay. Pakiramdam ni Enzo na uupos na siyang kandila. Wala na siya magawa sa gusot na pinasok niya. At alam niyang darating ang araw, kailangan na niyang mamili. Nagulat siya sa pag-vibrate ng kanyang cellphone. Nasa bulsa niya lang ito. Sa Alexandra ang tumatawag. Nagdadalawang isip pa siya kung sasagutin niya ito. Napatingin siya kay Bianca. Titig na titig ito sa kanya. Pinatay niya ang phone saka hinarap ang babae. Akala ko sasagutin mo, sabi nito. Hindi na. Pabalik naman ako doon mamaya. Iiwanan mo ko? Nasa gitna kami ng meeting nung tumawag ang daddy mo. Basta ko sila iniwan. Investment pa naman yun. Kasalanan ko? Na baka hindi sila mag-invest, ganun ba? Nungungunsan siya ang tinig ni Bianca. Hindi naman sa ganun. Kaya lang kailangan namin sila mapapirma ng kontrata. Kaya na ni Alexandra yun. Sabi pa ng babae saka hinawakan siya sa braso at humilig dito. Baka lalo mawala sa akin ang kumpanya kapag ganitong nangyari, Bianca. Mas papaboran na nila sa Alexandra dahil laging present. Kung may kahihiyan naman sa Alexandra, hindi naman aagawin ng kung anong para sa'yo, hindi ba? Wala siyang inaagaw, Bianca. Si Lolo ang kusang nagbibigay nun sa kanya. Apo ka ba talaga ni Lolo? Bakit kinigipit ka niya masyado? May issue ka ba sa lahat, Bianca? Nagagalit ka ba? Bumitaw ito sa kanya. Napasabunot na lang si Enzo sa kanyang ulo. Parang ayaw na ata niya makipag-usap dito. Nauubusan na siya ng isasagot. Lahat ng sinasabi niya may side comments ito. Mahahawa na ata siya dito sa kaparaningan. Nagdarasal siya na bumalik ng mga magulang nito upang makaalis sa siya. Ang bigat na ng pakiramdam niya. Saan kaya pumuntang lalaking yon? Tanong ni Alexandra sa sarili. Bigla na lang iniwan ng asawa niya ang meeting with investors. Buti na lang napag-aralan niya ang plot ng proposal. Natapos ang meeting ng smooth. Nagdahilan na lamang siya sa mga bisita na may emergency sa bahay. Sinubukan niya ring tawagang ang lalaki, hindi ito sumasagot. At sunod na tawag niya nakapatay na ang phone ng asawa. Ayaw niyang hanapin to sa mansyon dahil alam niya kung nasaan ito. Ano na naman kayang kagagahan ng ginawa ng jowa nito? Matindi rin ang saltik sa ulo ni Bianca? Malamang ay may ginawa na naman tong kabalbalan. Nagpapalakad-lakad siya sa loob ng opisina. Bumukas ang pinto. Assistant ni Enzo ang dumungaw dito. Ma'am, si Sir Richmond Torre po. Sabi nito. Sige, lalabas ako. Sa labi ng opisina ni Alexandra ito pinuntahan. Ayaw niya magkakaroon ng issue na pinapapasok niya ito sa loob ng opisina kung saan dalawa lang sila sa loob. Hi! Bati nito sa kanya. May dala tong supot na sa tingin niya ay pagkain. Hi! Ganting bati niya. What brought you here? Grabe naman ang tanong mo. Nakakahawa ang tawa ng lalaki. Siyempre, dinadalaw ka. Ha? Nagulat siya.
Akala ko ba saka ka pupunta dito kapag kasama mo si Bianca? Dito na siya nagtatrabaho, hindi ba? Ewan ko ba doon kung saan nagpunta? Hindi pumasok ngayon. Nasaan ang asawa mo? Ewan. Kanina nagmamadali siyang umalis. Hindi naman nasagot sa mga tawag ko. Teka, dito ba talaga tayo mag-uusap? Hindi mo ba ako papapasokin sa opisina mo? Walang asawa ko. Alam mo namang ayoko ng chismis. So, saan natin kakainin tong dala ko? Halika sa kantin. Aya ni Alexandra dito. Sabagay. Sige, sumunod ito sa kanya. Binati sa Alexandra ng mga nadadaanan nila. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Wow! Boss na boss ka pala dito? Biro sa kanya ni Richmond. Sira? Hindi naman. Pinili nilang upuan na pangdalawahan lamang. Ano ba yung dala mo? Tanong ni Alexandra. Ang mami ko nag-bake nito. Kakarating niya lang galing Paris. Sabi ko may pagbibigyan ako nito. Natuwa siya kasi hindi daw ako common na nagbibigay sa babae. Tapos sabi ko married ka. Sabi niya, kailan daw kayo maghihiwalay ng asawa mo? Napakamo to sa ulo. Sira ulo ka talaga. Napailing si Alexandra sa sinabi nito. Ma'am, ito po yung pagkain niyo ni sir. Ibinaba ng bantay sa kantin ang pagkaing ipinareserve. Salamat, Glory. Ninitian ni Alexandra ito bago tumalikod ang babae. Ang bango naman yung dala mo. Madami nga to. Akala ko kasi narito yung dalawa. Pakiramdam ko, may ginagawa na namang kalokohan si Bianca. Gaano mo na ba katagal kakilala si Bianca? May kapatid siya? Matagal na rin. Kasama ko siya dito noong nagmamodel pa lang kami ng mga damit. Siguro mga 15 years na rin. Actually, kuya niya yung kaibigan ko. Yes, si Adrian. He's nice. Magaling yun sa business. Halos twice a year pumupunta yun sa amin. Sa Paris to visit his sister, si Bianca. Magka-close talaga sila. Pero si Bianca kasi ang tipo ng tao na happy-go-lucky. Bakit namatay si Adrian? Curious sa Alexandra bigla sa kapatid ng babae. Nagpakamatay siya? Si Bianca may mental health issue. Mabilis siyang magalit. Saka yung mood swing niya ay super intense. Bipolar siya. Tapos mabiling mabuyo ng friends. One time, they take drugs. Nahuli ng management ang nangyari. Pinagkaisahan siya ng mga kasama dahil marami ang naiinggit at galit sa kanya. Kaya mag-isa siyang naban doon sa community namin. Napilitan siyang umuwi ng Pilipinas. Dahil super love siya ni Adrian, he fixed everything. Wag lang makulong ang kapatid niya. Kaso gustong bumalik ni Bianca sa abroad para ipagpatuloy ang karera niya. Umiyak siya. Na-depress si Adrian. Kasi pakiramdam niya hindi siya mabuting kuya. Kasi hindi niya mag-grant ang kahilingan ni Bianca. He ended his life. Yes, and simula noon, struggle na ang pagpapatakbo ng negosyo nila. Kinamuhian siya ng mga magulang. Sinasaktan niya ng parents niya. Siya naman nagsisik ng attentions. As a respect to his old brother, I help her every time may issue sa kanya. Nakakapagod. Pero Bianca is a nice person. Di ko lang alam kung anong tingin ng iba sa kanya. Napakamin niya sa akin. You know? Threat ka kasi sa kanya. Natatakot siyang maagaw mo sa Enzo. Kaya ganun siya sa'yo. So, nakikipaglapit ka sa akin dahil sa kanya? Yes, BFF ko yun. Nope. Na-mesmerize ako sa'yo nung makita kita sa pool. Noong una, si Earl ang nakakita sa inyo. And he pointed your friend. What's her name? Jensel? Maganda siya. Kaya kahit ako natutulala nung makita siya. Napaka-sexy niya pa. Pero nung makita kita, mas nagulat ako. Kasi totoo pala mga gadas. Baliw? Napatawa naman sa Alexandra sa sinabi nito. Para kasing nakita ko si Bianca doon kung saan tayo nagkita. Andun nga siya. Nung ituro kita, nagmamadali siyang umalis. So, totoo nga ang nakita ko na may kasama siyang dome noon?
Yung kuya ni Bianca? Walang asawa? Wala. Ayaw niya. Aalagaan niya daw sina tito at tita hanggang sa tumanda siya. Magiging forever kuya daw siya ni Bianca. Kung maganda si Bianca, bakit di mo siya nililigawan? Oh, talaga? Sabi ko na, itatanong mo yan? I did. Niligawan ko siya noon, pero ayaw niya sa akin. Never niya akong nagustuhan. Kuripot kasi ako. For me kasi, ang money ay ine-earn para ilaan lang sa asawa, not to brag others. Pero naging friends na rin naman kami ni Bianca. Ang bilin sa akin ni Adrian, wag ko siyang pababayaan. Iniisip ko kung isasalba kong company nila to support your living. Ayaw mo na bang makipagrelasyon ulit? Gusto naman, kapag malaya ng babaeng gusto ko. Saka sa Alexandria kinindyatan nito, may mahal na akong iba. Ubusin mong pagkain at parang nagugutom ka. Hindi akong babaeng hinahanap mo ha? Hinawakan nito ang dibdib. Hindi pa ako nag-uumpisa, bastad na agad. Alam ko, sana lang minamahal ka niya. Kilala mo? Oo naman. Baliw lang ang hindi makakahalata sa'yo. Kung paano mo siya titikan. Mahina siya pumick up ng damdamin. May nangyari na ba sa inyo? Natigilan sa Alexandra. Parang nakakahiya kung hindi niya sasagutin. Pero mas nakakahiya kung sasagutin niya. Ang dami mong alam. Okay, I know the answer. Don't worry, asawa mo na naman siya. Saka uso naman ngayon yan. Hindi na ikamamatay ng lalaki kung hindi na buong babaeng makukuha niya. Sige na, kumain ka na. At baka masuka ka pa sa kadramahan ko. Napangiti sa Alexandra sa sinabi ng lalaki. Literal itong may humor kausap. Kung kaya niya lang turuan ng puso, bubuksan niya to para kay Richmond. Pagdating ni Enzo sa opisina, naroroon pa sa Alexandra at may inaayos sa computer. Tiningnan lang siya ng asawa saka itinuloy ang ginagawa. Hindi alam ni Enzo ang mararamdaman kung mahihiya ba siya o matatakot. Nahihiya siya dahil iniwanan niya si Alexandra sa kalagitnaan ng meeting. Ito ang sumalo ng lahat ng tanong ng mga investors. Hindi man lang niya nasagot ang mga tawag nito. Natatakot naman siya na baka malaman ng lolo niya ang nangyari. Winarningan na siya noon na matanda na kung hindi niya kakalimutan si Bianca, ay sila na lamang ang kalimutan nito. Dahan-dahan sa Enzo na lumapit sa babae. Nag-aalangan pa siyang tanungin ito. Kumain ka na ba? Lumapit siya dito at sinilip ang ginagawa nito. Oo, maiksing sagot ng babae. Kamusta ang end ng meeting kanina? Okay lang. Pumirma ba sila ng kontrata? Inihagis na Alexandra sa harapan ni Enzo ang papeles. Lahat may pirma. Salamat. Ngumiti si Enzo sa babae. Walang response galing dito. Galit ka ba? Hindi na siya tinugon ng kausap. Itinuloy lang nito ang ginagawa nito. Umuwi na tayo? 6:00 na. Wala na akong ibabayad sa overtime mo. Biro ni Enzo dito. Hindi man lang to lumingon sa kanya. Alexandra? Ano ba? Nagtatrabaho ako oh. Napakakulit mo. Kung aabalahin mo lang ako, umuwi ka mag-isa mo. Kaya kong umuwi. May sarili akong sasakyan. Singhal na Alexandra sa kanya. Galit ka? Nauutal si Enzo sa pagtatanong dito. Sorry. Galit? Kung galit ba ako? Naku, hindi po ako galit. Ang saya-saya ko po kamahalan. Nakakatuwang ginawa mo. Iniwan mo lang naman ako sa gitna ng meeting. Wow! Tapos ang lakas ng loob mong tanungin ako kung galit ako? Okay ka lang, Enzo? Yan tayo. Pagkatapos gumawa ng mali, magso-sorry. Tapos ano? Uulitin. Sorry, uulitin, sorry, uulitin. Nakakasawa ka na? Hindi si Enzo nakapagsalita sa binitawang galit ng asawa niya. Guilty naman siya. Alam niyang kasalanan niya.
Nakita niyang pagpatak ng luha ng babae, sa sobrang galit siguro nito sa kanya, kaya ito naging emosyonal. Tiningnan pa siya ng asawa saka walang kaabog-abog na iniwan siya. Naawa si Enzo dito. Napaupo na lang siya. Maya-maya kumatok ang utility. Galing si Richmond dito? Sir, iniwan po to ni Sir Richmond kanina. Ibigay ko daw po sa inyo. Iniabot nito ang isang paper bag. Opo. Kasabay po ni Ma'am Alexandra na kumain kanina sa kantin. Tinitigan ni Enzo ang dala ng utility na bigay ni Richmond. Bake na tinapay? Ang alam niya magaling mag-bake ang ina nito. Ang tanong ni Enzo naman, anong ginagawa ng lalaki sa opisina niya? Tinatalo kaya nitong asawa niya? Mukhang may nagbibigay na ng ibang atensyon kay Alexandra. Magiging madamot ba siya kung pipigilan niyang mangyari yun? Marahas siyang napabuga ng hangin. Inisip niya rin si Bianca. Marami na rin siyang kasalanan sa babae. Kung noon pa lang hiniwalayan na niya ito, hindi na siya nagkakaganito ngayon. Pero mali niya bang mahati ang damdamin niya? Noon handa siyang gawin lahat para kay Bianca. Subalit ngayon, parang hindi niya kayang i-let go ang asawa. Mahal kaya ako ni Alexandra? Or mas mabuting tanong ay kung mahal niya rin ako? Parang sa Enzo na baliw na kinakausap ang sarili. Kung mahal niya ako, bakit ine-entertain niya pa rin si Richmond? Nilukob siya ng lungkot. Ilang buwan pa lang sila mag-asawa, pero pakiramdam niya malapit na yung matapos. Parang nalalapit ang paglayo ng babae sa kanya. Ngayon lang may umaligid dito na pinagbigyan nitong kausapin. Masyado itong mailap sa mga lalaki. Na-threaten siya bigla. Sa kanyang pagbumuni-muni, naalala na Enzo bigla kung anong klaseng bata ito. 5 taon lang ang agwat nila. Subalit sa Alexandra ay literal na bata. Nakikipaglaro, nakikipag-away. Dahil na rin siguro yun sa wala itong kinagis ng ina. Ang kanyang mami at si Tita Claudia lang ang tumatayong guardian ng mga ito, habang ang tatay nito ay nagtatrabaho. Malambing ang ina niya kay Alexandra, dahil na rin sa nangarap din itong magkaroon ng anak na babae. Madalas inaayusan nito sa Alexandra at pinalaki silang magkapatid, lalo na nung dumating sa Malena sa kanila. Sumaya ang bahay nila dahil marami na silang bata doon. Lahat ng pinagdadaanan ni Malena, pinagdaanan nila ni Alexandra. Tinuruan sila sa mga gawaing bahay hanggang makatapos ng pag-aaral. Doon lang din natapos ang mga gawaing ibinibigay sa kanila. Mas maswerte si Malena dahil hindi siya pinapa-duty sa opisina. Ang sabi ng lolo niya, baka daw mahirapan si Malena kasi hindi daw advance ang utak nun. Napukaw ang kanyang mga alaala nang tumunog ang cellphone niya. Si Bianca, iniisip niya kung sasagutin niya ba ito. Mas pinili na lang ni Enzo na sagutin at baka magwala na naman. Yes? Wala sa mood ang pagsagot niya dito. Babe, kailan mo ako dadalawin? Tanong nito. Ha? Kakauwi ko pa lang, hindi ba? Namimiss na kasi kita. Hindi na ako magtatrabaho? Grabe ka naman. Bianca, nawala ako sa meeting kanina dahil inuna kita. Ngayon, hindi ko alam ang gagawin ko dahil nawala nga ako. So? Sinisisi mo ko ngayon? Napahila mo sa Enzo ng palad sa muka. Napakakitid talaga ng utak ng babaeng to. Ang hirap maghanap ng lulugaran. Galit ka ba? Tanong nito. Listen, Bianca. Paano ang future ko kung lagi magugulo dahil gumagawa ka ng mga bagay-bagay? Kung gusto mo, wag na lang ako magtrabaho. Sasamahan na lang kita lagi. Ipinahalata ni Enzo dito na naiinis na siya. Pakiramdam niya hindi siya maintindihan ng babae. Naiinis ako. Parang hindi ka makaintindi. Napapagod din ako, Bianca. Hindi ako robot na kung kailan gusto mo akong makita andyan agad. Pasensya ka na ha. Ikaw naman ang may kasalanan kung bakit ako nagkakaganito. Pero ngayon, parang ako na may kasalanan ganon.
Hindi ko ginusto ang nangyayari sa akin. Napabuntong hininga si Enzo nang patayin nito ang tawag. Hindi na siya nagtangkang tawagan pa to. Nasa punto na siya ng buhay niya na parang ayaw niya lang tong makita at makausap. 2 babae nang pinoproblema niya ngayon. Sana lang, hindi siya isumbong na Alexandra sa lolo niya. Mapapagalitan siya, sigurado yon. Napansin ni Enzo na 8:00 na. Kinuha niya ang coat at lumabas na ng opisina. Bit-bit ang tinapay na dala ni Richmond para sa kanya. Umuwi si Enzo ng kondo niya. Baka tulog ng asawa niya. Pagpihit ng seradura, madilim ang paligid. Walang tao. Alexandra? Alexandra? Tawag ni Enzo sa asawa. Binuksan niya ang ilaw. Walang bakas na nanggaling ang asawa niya doon. Nasaan na kaya siya? Alexandra? Alexandra? Pumasok siya sa kwarto ng babae. Wala man lang pinaghubadan doon sa Alexandra. Malinis ang kwarto nito at halatang hindi nanggaling ang babae doon. Umusbong ang pag-aalala ni Enzo sa dibdib. Kung tatawagan naman niya ang biyanan, malalaman nito ang nangyari at baka magkwento pa to sa lolo niya. Kung tatawagan naman niya ang magulang, mapapagalitan lang siya ng mga ito, lalo na kapag nalaman ng mga ito na si Bianca ang dahilan kaya iniwan ang meeting nila kanina. Sinubukan ni Enzo tong tawagan. Noong unay nagri-ring ang phone ni Alexandra, subalit sa pangatlong pagkakataon, pinagpapatayan na siya nito. Parang nakulitan na ito sa pagtawag niya. Inisip niya kung sino maaaring kasama ng babae sa ganitong pagkakataon. Bigla niyang naalala si Jensel. Ito ang tinawagan niya, subalit tulad na Alexandra, hindi rin to nasagot. Baka pinigilan nito ang asawa na sagutin ang tawag niya. Nasaan ka na, Alexandra? Naaburido na siya. Ang hirap manghula kung saan to pumunta. Hindi man lang niya alam kung saan nakatira si Jensel. Nagpalakad-lakad si Enzo sa loob ng kanyang kondo. Inalam niya sa sarili ang mga paboritong puntahan ng babae. Shit! Wala akong alam tungkol sa sarili kong asawa. Seryoso, Enzo? Sarili mong asawa, hindi mo alam ang mga hangout place? Okay ka lang ba talaga? Napaka-stupid mo. Pinagagalitan niya ang sarili. Inaatake na siya ng frustration. Kinuha niya ang coat at bumaba ng building. Hahanapin niya ang asawa. Abutin man siya ng umaga. Hoy, Alexandra, tawag ng tawag ang asawa mo. Sabi sa kanya ni Jensel habang nakaupo sila sa bar counter. Huwag mong sasagutin, hayaan mo siya. Naiinis na Alexandra na sabi dito, saka tinungga ang alak na nasa baso. Baka nag-aalala ng asawa mo, bruha? Baka nakauwi na yun ng bahay kaya ka hinahanap. Letse siya? Matapos na ginawa niya sa akin kanina? Ang kambal naman ng mukha niya para hanapin ako. Pero Alexandra, asawa mo pa rin si Enzo, hindi ba? Asawa? Gusto niya lang akong asawahin pag nalilibugan siya. Lamog na lamog na nga ang katawan ko sa kanya. Ni hindi ko nga alam kung anong status namin aside sa mag-asawa sa papel at sa kama. Naawa si Jensel sa kanya. Matagal na niyang mahal si Enzo at alam ng kaibigan niya yon. Ngunit wala itong magawa sa trantums niya. Alam nito kung ano pinagdadaanan niya. Patuloy lang siya sa pagtungga ng alak. Napansin niyang hindi ito umiinom. Oh, tumagay ka, Jensel. Sinalina niya to ng alak sa baso. Tinanggap naman to ng kaibigan niya. Magsaya tayo ngayon. Hindi ako papasok bukas. Napailing na lang ang kaibigan niya sa kanya. Hindi siguro makapaniwala sa pagkatapos silang ikasal na Enzo ay babalik siya sa club ni ito at namomroblema. Tuloy-tuloy ang pag-inom niya hanggang hindi na ni Alexandra namalaya na nakaubos na siya ng 1 boteng alak. Nag-umpisa na siyang mahilo. Hindi na siya tumayo dahil pakiramdam niya ay matutumba na siya. Okay ka lang ba? Tanong sa kanya ni Jensel. Okay lang ako.
Halos pati salita niya nagbubuhol-buhol na. Umuwi na tayo, Alexandra. Gabi na masyado. Ayokong umuwi. Hindi ako uuwi. Diyos ko, Alexandra. Naghahanap ang mata ni Enzo sa paligid ng bar. Nagbabaka sakali siyang makikita roon sa Alexandra. Mahilig ito mag-bar hopping noong dalaga pa to. Nahampas ni Enzo ang manibela sa labis na pag-alala. Ang tunog na kanyang cellphone ang pumukaw sa kanya. Si Jensel. Kamusta na sa Alexandra? Hello? Sagot niya dito na hindi humihinga dahil ang panalangin niya kasama nito ang asawa. Nasa Club 143 kami sa kanto ng DM Highway. Gago ka, lasing na. Kung ano-ano na lang ginagawa mo. Tamo are, hindi mo maalagaan. Kabait naman na ring asawa mo sa'yo. Nakakagigil ka, Enzo, sa totoo lang. Nagulantang si Enzo sa sinabi nito. Ibang klase talaga si Jensel. Hindi namimili ng pagsasabihan basta nasa katwiran. Mabuti na lang at kumontak ang dalaga sa kanya. Kung hindi, baka magdamag siyang maghanap. Hindi siya familiar sa Club 143 pero madali na itong i-waze. Hoy Enzo, ano? Susunduin mo ga o ang tatay niyang tatawagan ko? Naiirita na si Jensel sa tagal niyang sumagot. Pupunta na ako dyan. Salamat, bye. Inoff na ni Enzo ang tawag nito at baka murahin pa siya ng murahin. Kaagad niyang hinanap ang club na sinasabi nito. Hindi ito yung tipo ng club ng mga rich people. Kahit sino pwede dito. Lalo siyang nilukob ng pag-aalala. Paano kami nang basto sa mga ito nang wala siya? May mag-uwi sa asawa niya o kaya gawan to na masama. Paano na? Nagmamadali siyang nagpark sa harapan nito. Boss! Tawag sa kanya ng isang lalaki. Bawal po dito magpark sa harapan, pang PWD po. Kinuha ni Enzo ang wallet at kumuha ng 2,000. Babalik ako kaagad, susunduin ko lang asawa ko, lasing na daw sa loob. Sa kanya inabot ang pera. Pero sir, dumukot pa siya ng 1,000 at iniabot dito. Hindi ako aabutin ng kalahating oras. Nandyan ang asawa ko sa loob. Baka mapaaway pa yon, mas mahirap na. Sige po sir, sunduin niyo na. Maluwang ang ngiti nito. Pagpasok ni Enzo, bumulong ang lalaki. Kagwapong tao, bakla. Mapapaaway talagang asawa niya kung lalaki yon. Ang buhay nga naman. Agad ni Enzo na iginala ang paningin para makita agad ang asawa. Nakahiga ito sa sopa at nakaunan sa mga hita ng kaibigan. Nasa gilid ni Jensel ang mga gamit nila. Lumapit siya sa mga ito at masamang tingin ang pinukol ni Jensel sa kanya. Napakatagal mo naman. Reklamo nito. Pasensya ka na. Hinanap ko pa kasi kung... Hoy. Putol nito sa sasabihin niya. Hintay mo na lang matapos ang kontrata nyo bago ka makipaglandian sa jowa mo. Tapos ayaw mo namang palandiin na rin kaibigan ko? Ikaw pwedeng humarot? Siya hindi. Ginagawa mo lang para usan to ah. Nanlaki ang mga mata ni Enzo sa sinabi nito. Hindi niya akalaing pati pag-make love nila ikinukwento pa ni Alexandra dito. Huwag ka na magkaila. Nagkwento lang siya ng pahapyaw. Ako ang nag-conclude. Sige na, iuwi mo na yung asawa mo. At ikaw? Pagtrabaho. Ako mismong pupunta kay Lolo para isumbong ka kung umulit ka pa. Pahabol pa nito habang lumalabas na sila ng club. Mukhang liliguan na naman niya sa Alexandra. Sumuka ito pagdating nila sa pintuan ng kondo. Hindi pa sila nakakapasok sa loob. Mabuti na lang at may utility ng mga oras na yon. Inabutan na lang ito ni Enzo ng 200 para linisin ang suka ng asawa niya. Agad niya itong ipinasok sa loob. Magaan lang ito, kaya naging madali ang pagbubukas niya ng pinto. Pagkalak ng door code, idiniretso niya ito sa kwarto niya, saka dinala sa banyo. Binuksan niya ang shower, saka ito isinakay sa bathtub. Nagulat pa ito sa lamig.
Hinubad niya ang buong suot nito. Bakit mo ko hinuhubaran? Gusto mo matikman ang katawan ko, no? Matabil na sabi ni Alexandra sa kanya. Basang-basa ka na. Saway ni Enzo dito. Hahalikan siya ng babae. Malapit na ito sa bibig niya nang biglang sapul niya sa bibig ang maasim na suka ng babae. Nalasahan pa niyang alak na ininom nito. Kadiri ka naman, Alexandra? Binitawan na Enzo ito, saka inopen ang drain ng bathtub para mawala ang suka nito na palutang-lutang sa tubig. Sapul siya ng talsik na suka nito sa muka. Diring-diri si Enzo na tumatapat sa shower at binanlawan ng sarili. Magandang babae nga, balahura naman, nakakadiri. Halos masuka din siya sa ginagawa ng asawa. Binanlawan niya ang katawan nito bago hubaran ng damit. Bakit mo ko hinuhubaran? Gagamitin mo ko, no? Tanong ni Alexandra sa kanya na tawa ng tawa. Tumahimik ka na, Alexandra. Napakakulit mo. Nag-uumpisa na si Enzo na mairita dito. Bigla siyang nagulat sa kabibi ng babae. Nagpa-Brazilian wax? Alam na alam ng babaeng ito makahinaan ko. Napakakinis, napakaputi. Huminga siya na malalim saka sinabuan ng asawa. Minamasahe-masahe niya ang katawan nito. Niyakap niya ito para sabunin ang likod nito. Nagsuka na naman to. Nakakadiri ka talaga, Alexandra? Inis na siya sa babae. Pinatuluan niya sa shower ang katawan bago hinubad ang suot niyang damit. Binanlawan niyang asawa bago kinuha niya ang toothbrush nito, saka ito sinipilyuhan. Talagang nakakadiri ito dahil ininom nito ang tubig na pinagmumuga ng bibig. Halos hindi na niya matake ang ginagawa ng babaeng ito. Naligo na lang din si Enzo habang natutulog sa bathtub sa Alexandra. Diring-diri siya sa katawan. Saka nagtoothbrush siya na makailang ulit. Inis na inis siya sa sala ng suka ng asawa. Ang arte mo ha? Nilalantakan mo nga ako eh. Sita ni Alexandra sa kanya habang nagsisipilyo siya. Quiet, Alexandra. You're annoying. Inis na inis siya dito. Annoying your face. Talagang sinusubukan nitong kanyang pasensya. Itinuloy na lang ni Enzo ang kanyang paliligo. Hindi na niya tinuyo ang katawan. Bahala na silang mabasa ang kama. Binuhat niya ang asawa. Yumakap ito sa leeg niya. Wala pa sila sa kama, naramdaman niyang may kumakagat sa kanya. Alexandra! Nagmamadali siyang ilapag ito sa kama. May kalokohan talaga to? Ang nakakatawa pa, pabuka-buka ka ito. Ano bang nangyayari sa babaeng to? Bakla! Bakla ka, Enzo! Sigaw nito na nakapikit. Anong bakla? Paano ko naging bakla? Pikon pa naman siya kapag ganito. Bakla-bakla ka! Paulit-ulit itong sigaw. Nakukulele na siya sa bungangan ng babaeng to. Kumuha siya ng 2 necktie, itinali niya ang mga kamay nito sa headboard. Kumuha pa siya ng 2 belt na tela at itinali ang mga paa nito na magkahiwalay sa kama. Patutunayan ko sa'yo kung anong klaseng bakla ako. Sa kaniya sinisid ang asawa at tuluyang inangkin ni Enzo sa Alexandra ng paulit-ulit. Ganoon pala kasarap kapag gusto mo yung make love. Nagawa na nila to ni Bianca, subalit hindi ganito ang pakiramdam. Sa buong buhay ni Enzo, ngayon lang ulit siya nag-enjoy ng sobra, simula noong matikman niya ang babaeng ito. Aminin man niya sa sarili o hindi, dito lang siya excited kapag itong inaangkin niya. Nahiga na siya sa tabi ng asawa at niyakap ito na mahigpit. Iikot-ikot sa Alexandra na nag-uunat. Ang sakit ng buong katawan niya. Inilibot niya ang paningin sa kabuuan ng kwartong iyon. Hindi niya to kwarto. Unti-unti niyang sinisilip ang katawan niya sa ilalim ng kumot. Bakit wala akong suot? Wala siyang katabi. Nasa kwarto siya ni Enzo.
Iniisip ni Alexandra kung may nangyari sa kanila dahil wala na siyang matandaan pa. Ang alam niya, nasa club siya kasama si Jensel. Nanlaki ang kanyang mga mata na makita ang oras. 11:00. Hindi siya madaling malasing. Marami lang siguro siyang nainom. Hinanap niya ang cellphone at full storage yon. Isinaksak siguro ni Enzo bago umalis. Tumayo siya at parang ang lagkit niya. Kinuha niya ang cellphone at nag-check ng mga messages. Hindi na kita ginising. Deserve mo magpahinga. Thank you sa pagpapaligaya sa akin kagabi. Kumain ka na. Tanghali na. Parang gusto ko tang uwian ngayon. Gising ka na ba? Mga message galing kay Enzo. Pinaligaya ko siya kagabi? Pagkakita ni Alexandra ng kabuuan ng sarili, napanganga siya. Ang dami niyang kiss mark sa buong parte ng katawan niya. Pati hita niya meron. Hindi siya makapaniwalang ganito ang gagawin ng asawa niya. Nasobrahan ata to sa gigil. Napailing sa Alexandra saka pumasok na lang ng banyo para maligo. Kinuskus niya ng maigi ang kanyang katawan na parang kayang alisin ang lahat ng kiss mark na nilalagay ng asawa niya. Buti na lang at hindi siya nilagyan ng lalaki sa leeg. Ano kayang kalokohan ang naisip ni Enzo at ginanito ang katawan ko? Ang kanyang mga braso ay may mga bakat na mahigpit na pagkakahawak. Napansin niya rin na mapula ang kanyang bandang kamay at paa. Itinali ba ko na walang hiyang yun? Kahit masakit ang katawan, pinilit niya pa ring maligo. Nahihirapan siyang yumuko pero kailangan niyang itolerate ang sakit para lamang hindi ito mas lumala. Lumabas na si Alexandra ng kwarto ni Enzo matapos maligo. Lumipat siya sa kanyang kwarto saka naglotion. Maya-maya pa, narinig niya na may nagbukas ng pinto ng kondo. Sinilip niya ito, si Enzo at mukhang naggrocery. Nagmamadali niyang isinarado ang pinto, maingat at hindi siya gumawa ng ingay. Hindi siya pumasok. Saka siya biglang kinabahan. Nagpalakad-lakad siya sa buong kwarto niya kagat-kagat ang kanyang hinalaki sa kamay. Biglang kumalam ang sikmura niya. Nakiramdam muna siya kung may tao pa sa labas. Pagkalipas ng halos 1 oras, saka pa ni Alexandra naisipang magbihis. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura saka sumilip sa labas. Malinis ang kusina at sala. Walang asawa niyang siraulo. Lumabas na siya ng kwarto at palakang nakabukaka. Gulat na gulat sa Alexandra na makitang asawang nakatayo sa pintuan ng kwarto nito. Ang tagal mong lumabas, kukunin ko na sana yung susi ko para buksan ang kwarto mo. Nakasandal ito at magkakaros ang paa, saka magkasalikop ang mga braso. Kakagising ko lang. Anong kakagising mo lang? Pagdating ko dito, napansin pa kitang sumilip sa kwarto. Hindi na siya nakapagsalita. Nahuli siya nito na nagsisinungaling. Tinalikuran na lang niya ang lalaki. Niyakap siya ni Enzo saka hinalikan sa leeg. Saka niya naalala na hindi ito pumasok sa opisina. Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pumasok? Pumiksi siya saka hinarap ang lalaki. Sinong tao dun ngayon ha? Babantayan ko yung asawa ko. Napagod siya kagabi. Anong ginawa mo sa akin? Anong ginawa? Sinukahan mo nga ako sa bunganga eh. Nanlaki ang mga mata niya. Ako? Malamang, sino bang lasing sa atin? Hinawakan siya ng lalaki sa bewang. Hahalikan sana siya nito nang kumalam ang sikmura niya. Gutom ka na? Saka ni Alexandra bahagyang itinulak ang asawa. Pumunta siyang kusina subalit napaso siya ng kaldero. Aray! Ano? Dinaluhan siya ni Enzo. Hindi ka kasi nag-iingat? Bakit hindi mo sinabing mainit? Mangiyak-iyak na siya. Hawak ni Enzo ang kamay niya. Kumuha ito ng toothpaste. Hindi na lang nagsalita ang lalaki. Hinihipan nito ang kanyang kamay. Napatitig siya sa asawa niya. Bahagya itong nakayuko pero kita niya pa rin ang ilong nito. Maganda ang pangahan nitong muka.
Papasa itong artista kung sakali mang pumasok to sa showbiz. Ang pilik mata nito ay mahaba, ngunit hindi malantik. Ang mga braso nito ay firm kahit hindi malalaki. At ang pampaligaya nito sa kanya, hahabulin talaga. Kaya sigurong hindi ito mapapakawala ni Bianca. Bukod sa pagiging gwapo nito, mayaman at mapagbigay ito. Inispol nito ang girlfriend. Pero ngayon, hindi yun maaari. Ngayon pa lang, inaangkin na niya ang lalaki at minamanifest na magiging kanya to pagdating ng panahon. Napatingin ito sa kanya. Nag-iwas naman sa Alexandra ng tingin na kunwari inililibot ang mata sa taas. Manakan-naka siyang sumusulyap dito. Bakit? Nakakunot ang noo niyang tanong dito. Nagwagwapuhan ka sa akin, no? Hindi, no? Aminin mo na kasi. Duh, mas gwapo sa'yo si Richmond. Napasimangot si Enzo sa sinabi niya. Magiging okay din yan mamaya. Magbibihis muna ako. Pumasok na ito sa loob ng kwarto nito. Bobo? Bobo ka, Alexandra. Ano sinasabi mo? Sinabunutan niya ang sarili. Sana sinabi mo oo. Gwapo ka. Ganun. Napakasyunga mo talaga. Ano ginagawa mo? Nangunot ang noo ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Wala naman. Bakit? Alanganin ang ngiting ibinigay niya dito. Yayayain sana kita mamayang gabi na mag-dinner. Nakatingin lang ito sa kanya. Oh yes. Yes. Nakangiti niyang sagot dito. Okay ka lang ba? Oo. Sige na, magbihis ka na. Maghahayin ako. Nakangiti sa Alexandra na utos dito. Napakamot na lang ang lalaki sa ulo, saka bubulong-bulong na isinara ang pinto ng kwarto. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone!